Mr. Silent Channel. Chapter 731 hanggang 740. Palakasin mo ang iyong sarili at dumiretso ka sa iyong tunay na puso. Ubo-ubo-ubo, si Feyon sa oras na ito ay marumi, ang kanyang ulo at mukha ay natatakpan ng alikabok, ang kanyang buhok ay nasusunog sa apoy kung saan-saan, ang kanyang ilong ay bagsak, ang kanyang mga ngipin ay wala, at siya ay naglalabas ng dugo. Sa nakapalibot na apoy, ang lahat ng katangian ni Hong Dali ay nadagdagan sa mahigit 800 dahil sa kanyang mga kasanayan sa elemental affinity. Gaano katikot? Kahit na may misteryosong enerhiya na nagpoprotekta sa kanyang katawan, hindi kinaya ni Feyon. Napakaraming mababait na tao, halos maduraj ang mga kamao ni Hong Dali. Kung hindi dahil sa proteksyon ng kanyang survival skills, magdudugo ang kanyang mga kamao. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Feyon at sinabing dahan-dahan, kahit na gawin mo iyon sa kanila, hindi pa rin sila nangangahas na kamuhian ka. Humingi ka lang ng awa. Pero hindi mo pa sila banibitawan, napakadilim ng mukha niya na halos tumulo na siya. Pagkatapos makaalis sa tubig, lumapit si Hong Dali kay Feyon at sinabing, paano mo ako hahayaan? Iligtas ka. Boom! Isa pang suntok. Ang katawan ni Feyon ay lumipad muli ng 70 o 80 metro palayo. This time, wala na siyang lakas para tumayo. Nakahiga lang siya sa lupa, paulit-ulit na humihinga, spare me. Spare me. Well, ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Patawarin mo. Sa wakas ay tumayo si Hong Dali sa kanyang harapan, maaari mo bang iligtas ang mag-asawang namatay? Kaya mo bang iligtas ang inosenteng bata? Iligtas sila. Kaya mo bang iligtas ang mga ordinaryong sibilyan? Sa oras na ito, ang malaking shopping mall ay nag-aapoy, at ang usok ay umuusok, at ang apoy ay lumalakas at lumalakas. Elemental na pagkakaugnay. Ang lahat ng mga katangian ay 1,000. Ang lahat ng mga katangian ay 1,500. Ang gusaling ito ay nagkakahalaga ng hindi mabilang na dolyar. Maaari mo ba akong iligtas? Sa wakas ay itinaas ni Hong Dali ang kanyang kamao. So, sinuntok siya ng malakas ni Hong Dali, give me, go, die. Alahala naman si Hong Dali. Boom! Sinuntok si Feyon sa puso. Boom! Sa ika-15 palapag, nagbitak at nabasag ang lupa. Ang suntok ni Hong Dali ay direktang lumikha ng isang malaking bunganga na may diameter na 10 metro. Boom! Sa ika-14 na palapag, ang lupa ay nabasag at nabasag. Boom! Ang ika-13 palapag, basag-basag. Boom! Ika-12 palapag. Boom! Ang ika-11 palapag. Boom! Ang ika-10 palapag. Boom! 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 Ang buong shopping mall ay tuluyang naduraj sa suntok ni Hong Dali. Mula sa ika-15 palapag, pindutin ito hanggang sa unang palapag. Lumilipad na ulap. Ang buong dibdib ay lumubog, ang mga buto sa buong katawan ay nabasag, at imposibleng mamatay. Mga kapatid, magkasintahan. Binawi ni Hong Dali ang kanyang kamao at tiningnan ang katawan ni Feyon sa lupa. Bamulong siya, pasensya na, hindi kita nailigtas. Pero yun talaga ang sinabi niya. Biglang tumunog ang isang matandang boses, yo. Nabalitaan ko na may nag-aaway na mga maharlika sa paligid. Ano ang nangyayari? Narinig ko mula sa mga dumaraan na tila may isang peripheral noble na napakalupit. Ilang tao ang namatay? Isang tao. Umiiral. Sa oras na ito. May tao ba talaga dito? Lumingon si Hong Dali at nakita niyang isa siyang matandang lalaki na mukhang mga 10 taong gulang. Siya ay payat at may mahabang snow white na buhok na nakasabit sa kanyang tenga. Halos 1 pulgada ang haba ng kilay niya. Nakasuot siya ng malaking floral shirt at nakasuot siya ng bilog na salaming pang-araw, isang pares ng malaking pantalon sa ilalim, at isang pares ng tsinela sa kanyang mga paa. Ito ay lubhang kakaiba para sa tulad ng isang matandang lalaki na lumitaw dito sa kabila ng alam na may mga peripheral nobles na nag-aaway. Gayunpaman, mahina ang mood ni Hong Dali. Tumingin siya at sinabing may mapait na ngiti, paumanhin, matanda, ako, wala pa rin. Makakatipid ba tayo? Ikaw ba ang mabait na peripheral noble? Tumingin ang matanda kay Hong Dali at itinaas ang kanyang kilay, sila ba ang mag-asawang binanggit mo? Matanda. Ginawa. Tinulungan mo silang kolektahin ang mga bangkay, bulong ni Hong Dali at sinulyapan sila ng hindi sinasadya, pagkatapos ay natigilan siya, ikaw, hindi ka ba patay? Hindi ka patay. Maging ang mga hostage na kinokontrol ni Feyon dati ay nandito na lahat. Natigilan siya saglit at biglang tumalon, hahaha. Grabe. You are not dead. You are not dead. Ha. Marangal na Panginoon. Lumuhad ang mag-asawa, may luha sa kanilang mga mukha. Ay nagsabi, salamat sa iyong pagmamalasakit, mahal na Panginoon, kami. Bumangon ka. Nagmamadaling tinulungan ni Hong Dali silang dalawa na tumayo, at sinabing, ang lakas ng loob kong tanggapin ang napakalaking regalo mula sa iyo. Muli niyang sinugod ang matanda. Sumaludo ang anak, salamat, lolo, sa pagligtas mo sa akin. Salamat sa pagligtas mo sa akin, lolo. Sa pagkakataong ito ay taos-puso ang kanyang pasasalamat.
Kung namatay ang mag-asawa, mag-iiwan ito ng anino sa kaluluwa ni Hong Dali. Hoy, madali lang. Ngumiti ang matandang lalaki at sinabi, kung pag-uusapan, binata, napakabuti mo. Ang mga mabait na kabataang tulad mo ay mahirap hanapin ngayon. Tama. Huminga ng mahina si Hong Dali, sayang, parang outlier ako sa mga peripheral noble. Napakabuti na huwag hayaang mapunta sa iyong ulo ang kapangyarihan, huwag bulagin ang iyong mga mata para sa pera, huwag hayaang maapektuhan ng galit ang iyong isip. Ngumiti ang matandang at tinapik ng malakas si Hong Dali sa balikat, napakagaling mo, mataas ang tingin ko sa iyo. Magpatuloy ka sa pagpupursage, magpakatatag ka sa sarili mo, at dumiretso sa puso mo. Dahil ang puso mo ay may sariling paniniwala, pagkatapos ay manatili ka rito. Napakasarap maging bata at masigla, hahaha. Nang matapos magsalita ang matanda ay tumalikod na ito at umalis. Sa isang kisap mata, siya ay nawala. Ang misteryosong tiyuhin. Natigilan si Hong Dali. Bumulong-bulong, huwag hayaang mapunta sa iyong ulo ang kapangyarihan, huwag bulagin ang iyong mga mata ng pera, huwag hayaang maapektuhan ng galit ang iyong isip. Maging matatag ka sa iyong sarili at dumiretso sa iyong puso. Dahil ang iyong puso ay may sariling paniniwala, pagkatapos ay manatili dito. Gagawin ko. Talagang gagawin ko. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali, at bigla siyang tumawa, I will it's me, the kind-hearted and best prodigal in the universe, hahaha. Matapos patayin si Fei Yun, ang hamak, at pagkatapos ng patnubay ng misteryosong lalaki, nabuksan ang buhol sa kanyang puso, at gamaan ang pakiramdam ni Hong Dali, at bigla siyang kumuha ng shot. Head, hindi, dapat dumating na ang law enforcement team, Zingsan at ang iba pa. Sa pag-iisip nito, mabilis na lumipad pabalik si Hong Dali. Winag Warehouse Plaza. Hindi nagtagal, umalis si Hong Dali. Dalawang malalaking spaceship ang dahan-daang bumaba mula sa langit. Ang dalawang spaceship na iyon ay halos 100 metro ang haba. Ang law enforcement team ang nandito. Mga matapang na baliw, ang lakas ng loob mong gumamit ng mga teknolohikal na armas. Sa sandaling huminto ang sasakyang pangkalawakan, isang malaking grupo ng mga tao ang nagmamadaling bumaba mula sa sasakyang pangkalawakan ng pangkat na nagpapatupad ng batas, higit sa 20 ang kabuuan, bawat isa ay nakasuot ng madilim na berdeng damit na panlabas. Agad na pinalibutan ng marangal na windbreaker si Tang Moxon at ang iba pa. Ang huling bumaba ay halos 2 metro ang taas, na may napakalakas na kalamnan at matatalim na gilid sa mukha. Nakasuot siya ng black pit cap na nakaharang sa kanyang mga mata. Ang kanyang windbreaker ay ganap na itim, na may 4 na malalaking puting character na nakaprint dito. Itim na trench coat. Ang pinakamataas na grado na itim para sa mga peripheral nobles. Sa sandaling makita ni Fang Han ang taong ito, ang kanyang puso ay biglang lumubog. Maharlikang pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Ang koponan ay pinamumunuan ng isa sa pinakamataas na black level na peripheral nobles, at ang iba ay pawang green level na peripheral nobles. Ang mga black level na peripheral nobles ay maaari lamang maging kwalipikado ng pinakamalakas sa ika-4 na planetary level. Ang green level na peripheral nobles ay dapat na hindi bababa sa planetary level 3. Ngunit huwag maliitin ang pagkakaiba sa mga antas. Dapat mong malaman na ang parehong mga planeta sa ika-3 at ika-4 na antas ay may iba't ibang lakas. Upang makapasok sa black level na peripheral nobles, lahat sila ay sobrang talino at magagandang tao. Hindi lang sila may kukumpara sa walang talo na si Mo Chanji ng silangan, dapat silang maging kampyon man lang ng regional mecha fighting competition. Sa mga karakter, alin ang may mas masahol na kakayahan sa pakikipaglaban ng suntukan? At hindi ito ang pinakanakababahala. Ang tunay na pinakakritikal na isyu ay ang marangal na pangkat na nagpapatupad ng batas na ito ay hindi kabilang sa dalawang pangunahing paksayo ng pamilyang Jiang at ng pamilyang Yin, ngunit kabilang lamang sa Galaxy Noble Presbyterian Council Guards. Sa madaling salita, hindi nila kailangang bigyan ng mukha ang sinuman. Kahit nakilala talaga ni Hong Dali ang mga tao mula sa pamilya Yin o pamilya Jiang, madali nilang maaga si Hong Dali. Ngayon, nagkaka-problema tayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Fang Han. Bumaba si Ching Ching sa spaceship at tumingin sa paligid. Tumingin muna siya kay Yiti at sa iba pang nakahandusay sa lupa sa isang sunog na misa. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Tang Moxon at iba pang mga kamag-anak at kaibigan ni Hong Dali na nananatili sa lokal na lugar, at mahinahong sinabi, gamitin ba ang iyong Panginoon ang pumatay sa mga peripheral noble gamit ang mga teknolohikal na sandata? Nang makitang masama ang umatake, tumayo si Tang Moxon sa harap ng lahat at sinabing, maaari mo bang pakinggan ang aming paliwanag? Hindi ako tumatanggap ng anumang paliwanag dito, itatago ko ang lahat. Pag-usapan natin ito sa Noble Trial Meeting. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, ibaba mo ito. Mula sa walang awa na aura, alam ni Levi na ang lalaking ito ay isang ganap na Panginoon. Minsan lang siya nakakita ng ganoong aura mula sa kanyang tunay na seryosong guro na si Wang Daoming. 100%. Sa sandaling dumating si Levi's, ginamit niya ang kanyang pinakadakilang lakas. Muling nanigas ang mga kalamnan sa kanyang katawan, at mahigpit na hinarang ng kanyang malaking katawan ang lahat ng nasa likuran niya.
Sinabi niya kay Ching, maaari mo kaming ilayo, ngunit ang lahat ay kailangang maghintay hanggang sa bumalik ang Young Master at hayaan siyang magpasya. Kung hindi, lumaban hanggang kamatayan. Umalis si Hong Dali para habulin si Feyon. Kung hindi niya nakita ang sarili niya at ang iba nang bumalik siya, mababaliw siya. Sa oras na iyon, ang mga kahihinatnan ay mas malala pa. Kaya ngayon, anuman ang mangyari, kailangan nating mag-antala ng oras. Anuman ang mangyari, sa pagbabalik ni Hong Dali, sa karunungan ng Young Master, tiyak na mahahanap niya ang pinakaangkop na paraan. Higit pa rito, sinabi ni Young Master Yin Tianzong kahapon na pupunta siya upang makita ang Young Master ngayon, naniniwala ako na malapit na ito. Kaya oras, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay oras. Nakatalikod si Lucifer. This time hindi na siya masyadong gumagalaw. Napahawak na lang siya sa baba at may iniisip. Laban hanggang kamatayan. Tumingin si Ching kay Levi's, tumango at sinabing, meron talagang kaunting puhunan, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito sapat. Ngunit bihira para sa isang nasasakupan na protektahan ang Panginoon ng buong puso. Sa kasong ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung maaari ka pa ring tumayo dito pagkatapos ng 3 hakbang, gagawin ko ang gusto mo at hihintayin ko ang iyong Panginoon na bumalik bago siya kausapin. Kung hindi mo ito kayang tanggapin, magsisisi lang ako. Chapter 732, I chop it into pieces and feed it to the dog. Biglang naging tense ang atmosphere sa field. Si Levi's, na masasabing pinakamakapangyarihang individual ni Hong Dali, ay hindi natatakot sa gayong hamon. Hindi ko sinasabing siguradong mananalo ako, pero kung 3 atake lang ang gagawin ko, naniniwala akong walang magiging problema. Mag-ingat ka. Nang matapos ang walang awa na boses, nawala agad ang buong katawan niya. Nang lumitaw muli ang walang awa na figure sa mga mata ni Levi, malapit na siya sa kamay. Ang buong kanang braso ay nababalot ng isang marahas na itim na aura, tulad ng isang layer ng solid armor. Dati, ang malalim na enerhiya ni Feyon at ng iba ay halos namuo sa anyo ng armor, ngunit kumpara kay Wu Waking, iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng straw mat at iron armor. Kamao sa kamao. Boom! Isang nakakagulat na pagsabog ng hangin ang tumunog. Sa gulat ng lahat, lumipad ang buong katawan ni Levi. Sa pagkakataong ito ay lumipad siya ng buong 12 metro ang layo, at sa wakas ay nakatayo sa lupa. Sa lakas at dugo sa buong katawan, tumingin si Levi kay Wu Qing na may pagtataka sa mukha. Sa 100% na kapangyarihan, hindi ka man lang makakagawa ng kahit isang galaw. Ang iyong mga kasanayan ay talagang napakahusay, kahit na mas mahusay kaysa sa akin. Sa kasamaang palad, ikaw ay masyadong magaspang at hindi pa nakakabisado ng dark energy. Tumingin si Ching kay Levi's at umiling, sa kasamaang palad, ayon sa sinabi ko noon, sumuko ka lang at maghintay na maparusahan. Ngayon na ang panig ni Hong Dali ay natalo sa pagkilos ni Levi, at ang iba ay wala ng lakas na lumaban, ang puso ng lahat ay nasa lalamunan na nang malapit na silang arestuhin ng mga walang awa na tao. Bilang isang resulta, ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay malapit ng arestuhin ang isang tao sa sandaling ito. Ang isa pang spaceship na halos 100 metro ang haba ay nahulog mula sa langit. Ang sasakyang pangkalawakan ay ganap na pilak puti, at ang salitang, marangal, dito ay malinaw na nagpapahiwatig ng pagkakakilanlan ng may-ari nito. Ito ang sasakyang pangalan-gaang ng mga maharlikang galactic. Ano ang nangyayari ngayon? Ang mga maharlikang galactic ay karaniwang bihirang magkita minsan sa 1 taon o 2, ngunit napakarami na ngayon. Ito ba ay magiging pakyawan? Tumingin si Tang Moxon sa spaceship sa kalangitan at biglang ngumiti at sinabi, darating ba itong si Brother Tianzong? Oo nga, hindi nagtagal, si Yin Tianzong, na may sobrang eleganteng buhok, gwapo at ipinagmamalaki ng Milky Way, ay dahan-daang bumaba mula sa spaceship. Si Yin Tianzong habang naglalakad siya, sinabi niya, ako ay isang cool, gwapo at hindi mapaglabanan na tao. Halika dito. Ito ay nagpapakinang sa lugar na ito. Pakiramdam ko ay ang mga bagay dito ay maaaring i-auction mamaya. Bilang isang resulta, nakatayo siya ngayon sa lupa, tumingin siya sa paligid, ano ang nangyayari? Bakit nandito ang mga tao mula sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas? Dumating ang tunay na Galaxy Nobles, at mabilis na humakbang si Qingwo at sumaludo, Noble Law Enforcement Team. Ang Black Level Peripheral Nobles ay walking. Nakilala ko na ang Panginoon. Anong ginagawa mo dito? Tumingin si Yin Tianzong sa paligid, may hindi tama dito. Ano ang nangyayari? Aking Panginoon, iyon na po, itinuro ni Ching si Levi at ang iba pa. Sabi, gumamit ang kanilang Panginoon ng mga teknolohikal na sandata sa panahon ng tunggalian at pumatay ng 4 na red level na peripheral noble. Kaya ngayon, kailangan kong alisin sila at ang kanilang Panginoon. Ano? Sa panahon ng tunggalian, gumamit sila ng mga teknolohikal na armas upang patayin ang 4 na, isang red level peripheral noble. Nagulat si Yin Tianzong, agad niyang gustong sabihin ang, kunin mo ito. Tama iyan. Sumang-ayon si Wu Waking, na i-transmit ang video ng eksena, at ang ebidensya ay conclusive. Kumikilos na ang subordinate, at dumating ang master. Nagbibiro ka ba? Para harapin ang 4 na red level na peripheral noble,
kailangang gumamit ng technological weapons ang kanyang master. Biglang nagulat si Yin Tianzang. Hindi niya makalimutan ang nakaraang eksena ni Hong Dali na kumokontrol sa marahas na hangin at kidlat. Ang isang malaking kulog ay isang ikatlong antas na planetary guard. Kailangan niyang gumamit ng mga teknolohikal na armas upang talunin ang mga peripheral nobles na iyon. Ang mga imahe na ipinadala pabalik mula sa eksena ay nagpapakita na siya ay talagang gumagamit ng mga teknolohikal na armas. Magalang na sabi ni Wu Qing. Ang kabilang partido ay isang marangal na pangkat na nagpapatupad ng batas at kaanib sa bodyguard ng Presbyterian Council ng Galaxy Nobles. Ito ay hindi katulad ng sistema niya. Hindi direktang magagamit ni Yin Tianzang ang kanyang kapangyarihan para madaig ang iba, ngunit mayroon pa rin siyang ilang ideya. Bueno, ipakita mo muna sa akin ang larawan. Tingnan mo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga katawan ni Yiti at ng iba pang tatlong tao na nakahandusay sa lupa, at agad na inutusan ang mga bantay sa paligid niya, na nagsasabi, ang mga hindi magandang tingnan na mga bagay na ito ay nakakaapekto sa aking kalooban, hilahin sila pababa, putulin ang mga ito at ipakain sa mga aso. Putulin ito at ipakain sa aso. Nakakabaliw na pangungusap. Nang kahit isang gwardya ay sumulong, hinailan nila ang tatlong red level na peripheral nobles ng direkta pababa. Nagpapadala ito ng senyales, at napakalinaw ng kanyang paninindigan. Tumabi si Walking at pinanood na nakakunot ang kanyang mga kilay, at maingat niyang sinabi, aking Panginoon, hindi ang mga taong ito ang nagdudulot ng gulo. Are you kidding? Yin Tianzang snorted. Ang pangalan ng kanilang may-ari ay Hong Dali. Iyan ang bago kong kapatid. Paano mo makikita na ang aking kapatid na si Dali ay isang casual na tao? Tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Nasaan ang imahe? Paglabas ng imahe, ang kanang braso ni Hong Dali ay nabalot ng mekanikal na banal na damit, at may maliit na hiyas sa palad ng kanyang kamay. Sa sandaling makita niya ang hiyas, agad na natuwa si Yin Tianzang, walang awa, makapangyarihang kapatid ko, tumawa si Yin Tianzang at sinabing, siya ay isang taong may kakayahan, at kaya niyang kontrolin ang hangin at kidlat. I can provide evidence for this later, wag na natin pag-usapan yan haha. Seryoso, nakita mo ba ang hiyas sa kanyang palad? Oo, nakita ko. Tumango si Ching Ching. Kitang-kita ang hiyas sa palad ni Hong Dali, at makikita ito hanggat hindi siya bulag. Ang hiyas na iyon ay isang hiyas na nagpapalakas ng enerhiya. Sa madaling salita, nakangiting sabi ni Yin Tianzang, ang makapangyarihang ito ay hindi isang teknolohikal na sandata, maaari lamang itong ituring bilang isang high-end na baluti na may mga hiyas. Kaya, mapagpa siyang sinabi ni Yin Tianzang, hintayin mo ako pag-usapan natin ito kapag bumalik na si Brother Dali. Okay. Sinabi ito ng mga tunay na Galaxy Nobles, kaya paano ito magiging mali? Bagamat miyembro ng guard system si Ching Ching, hindi niya kayang bigyan ng pagkakataon si Yin Tian na makilala siya, ngunit paano niya magagawa ang ganoong katangahang bagay? Natural, maghihintay siya hanggang sa bumalik si Hong Dali. Si Yin Tianzang ay lihim na nanalangin sa Diyos at sumamba kay Buddha, Diyos, mangyaring huwag mabuhay ng walang mga hiyas ng enerhiya, kung hindi ay mapahiya ako. Hindi nagtagal, ang boses ni Hong Dali ay umalangaw mula sa langit, bumalik na ako. Boom! Si Hong Dali, na direktang lumipad pabalik na nakasuot ng mekanikal na banal na damit, ay bumagsak sa lupa ng malakas, at maging ang matigas na lupa ay naapakan niya. Dalawang malalim na hukay. Pagkalapag ni Hong Dali, diretso siyang naglakad patungo kay Yin Tianzang, tumatawa at sinabing, Brother Tianzang, nandito ka na. Hahaha, Kuya Dali, tinakot mo ako. Humakbang si Yin Tianzang at mabangis na nakipagpalitan ng mga salita kay Hong Dali. Niyakap niya ito at sinabing, Kuya Dali, namiss kita ng sobra pagkatapos kitang hindi nakita buong magdamag, hahaha. I came to play with you. Nanlaki ang mga mata ni Fang Han sa takot. I'm such a good boy, but my powerful brother is actually hugging and talking and laughing with the Galactic Nobles. Anong nangyayari? Hindi kaya nakakakita lang ako ng mga bagay-bagay. Galactic Nobles. Iyan ay isang Galactic Noble. Isang Galactic Noble na ang mga salita ay maaaring matukoy ang buhay o kamatayan ng hindi mabilang na mga tao. Talaga bang may magandang relasyon kayo ni Dali? Sa katunayan, ito ay hindi nakakagulat. Gaya ng nabanggit kanina, si Yin Tianzang ay talagang isang napakasimpleng tao. Siya ay narcissistic, prangka, mayabang at mayabang. Totoong marami siyang pagkukulang, ngunit ang mga katulad niya ay may isang kalamangan din magiging mabait siya sa sinumang mabait sa kanya. Binigyan siya ni Hong Dali ng dalawang malalaking regalo sa sandaling magkita sila. Dahil dito, itinuring niya si Hong Dali bilang isa sa kanya. Kung ang isa sa kanyang sarili ay nakatagpo ng isang bagay, tutulungan niya siya kahit na ano. Kaya, binigyan lang siya ni Feiyun at silang apat ng dalawang malalaking regalo. Napakamalas kung sasabihin mong hilahin mo ito pababa at hiwain at ipakain sa mga aso, ibig sabihin ay hiwain mo ito at ipakain sa mga aso. Ahem, Panginoon ko, tuyong ubo si Ching Ching sa oras na ito at maingat na sinabi, negosyo. Haha, muntik ko nang makalimutan, tumawa si Yin Tianzang ng 2 beses at komandat kay Hong Dali, Dali. Ano, walang awa na ito, ang kapitan ng law enforcement team.
Sinabi niya na gumamit ka lang ng mga teknolohikal na armas upang pumatay ng mga peripheral nobles. Gayunpaman, sa tingin ko ang iyong baluti ay nababalutan ng mga hiyas ng enerhiya. Ang bagay na ito ay tama lamang sa kanya. Bakit ito ay isang mas advanced na sandata? Kinindata niya si Hongdali habang nagsasalita, na may napaka-interesanteng ekspresyon. Sinabi ni Yin Tianzang, ano pa ang hindi naiintindihan ni Hongdali? Walang ibang ganito, napakaraming mahahalagang bagay. Casual niyang pinutol ang dalawang energy gems mula sa space bracelet, at ngumiti si Hongdali, tulad ng mga fitness ball. Brother Wu Qing, gusto mo bang tingnan? Well, kinuha ni Qing Qing ang mga hiyas ng enerhiya at maingat na dinama ang mga ito. Biglang tumalon ang kanyang mga kilay, at mabilis niyang binati si Hongdali habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ito ay talagang isang hiyas ng enerhiya. Kaya, ang mga peripheral noble na ito ay karapat-dapat sa kanilang parusa sa pagpapasa ng maling impormasyon. Hindi ba halata ito ngayon? Pinuprotektahan ni Yin Tianzang ang Hongdali na ito. Ang Hongdali na ito ay maaaring gumawa ng napakataas na kalidad na hiyas at ang kanyang background ay tila sapat na malakas. Maaari niya itong direktang kunin para sa pagsisiyasat, ngunit para sa kapakanan ng ilang mga peripheral noble na patay na, sinaktan niya siya ng ganito. Ang mga gawain ng mga tao ay hindi karapat-dapat. Ang susi ay mayroon silang ebidensya ang hiyas na ito ay totoo. Ito ay naka-embed sa kagamitan. Ito ay ganap na makatwira na sabihin na ito ay mataas na uri ng sandata. Sasabihin ko lang na misunderstanding, haha. Casual na salita ang sinabi ni Yin Tianzang at agad na ibinigay ang ebidensya. Pinisil pa niya ang kanyang ilong tulad ng ginawa ni Hongdali, at tumawa at sinabing, napaka-perpekto ko, ano ito? Nagsama-sama ang mga ibon ng balahibo, kaya syempre perpekto si Kuya Dali. Napakabuting tao, dapat itong mga bulag na asong ito ang unang nanggugulo sa kanya, karapat-dapat siyang mamatay. Hahaha. Si Yin Tianzang ay talagang isang napaka-interesante na tao. Gusto niya si Hongdali, kaya magugustuhan niya ito kahit anong mangyari. Siya ay walang talo at narcissistic, at maging ang mga taong malapit sa kanya ay perpekto din. Anong mahiwagang loika? Sinubukan ng lahat ng nasa paligid nila na pigilan ang kanilang pagtawa. Kawili-wili ang loika ni Yin Tianzang. Pagkatapos ng lahat, si Wu Qingli ay hindi isang tanga. Dahil nagpahayag si Yin Tianzang ng kanyang suporta kay Hongdali, bagamat wala siya sa jurisdiction ng pamilya Yin at ng pamilya Jiang, kitang-kita na napakalakas ng backstage ni Hongdali. Bagamat maaari siyang direktang kumuha ng mga tao, walang katiyakan na hindi magkakaroon ng iba mamaya. Anong problema? Agad siyang sumaludo, sa kasong ito, magbibitiw na ako ngayon. Tutal, 4 na peripheral noble ang namatay, kaya totoo kong iuulat ang partikular na sitwasyon sa aking mga nakatataas, at patawarin mo sana ako, kamahalan. Kabanata 733, Noble X2. Masigla. Ang sinabi ni Qing Qing ay makatwiran, at hindi ito mapabulaanan ni Yin Tianzang, kaya agad niyang ikanaway ang kanyang kamay. Bilang resulta, nang aalis na si Qing Qing, nag-isip sandali si Yin Tianzang at bigla siyang pinigilan, teka lang. Ano pa ang mayroon ang Panginoon? Sabi ni Qing Qing sa malalim na boses. Hinawakan ni Yin Tianzang ang kanyang baba, inatake mo ba ang aking kapatid na si Dali? Minsan kong sinalakay ang kanyang entourage, totoo ang sagot ni Wu Qingqing, ngunit kontrolado ko ang puwersa at hindi nasakta ng sinuman. Yeah, so. Si Yin Tianzang ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan, go. Oo. Si Qingqing at ang iba ay tatalikod na sana at aalis, ngunit muli silang pinigilan ni Hongdali. Brother Qingwo, sandali lang, naglakad si Hongdali at may ngiti sa kanyang mukha, inilagay niya ang isa pang level 5 energy gem na ibinalik ni Qingqing sa kanyang kamay, Brother Qingqing, mangyaring pumunta doon ng personal ngayon. Tingnan mo ang problemang ito. Ibinigay sa iyo ang batong ito, Brother Qingqing. Sa tingin ko ay maganda ito. Huwag natin itong gawing dekorasyon. Ahem, ubo. Nang marinig ang mga salita ni Hongdali, biglang nagalit si Qingwo. Siya ay umubo, ang kanyang lumang mukha ay medyo namula, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay seryosong itinago ang bato, dahil si Master Dali ay napakatino, tatanggapin ko muna ito. Bueno, ngunit dapat itong tandaan ni Master Dali sa hinaharap. Mas mahusay na huwag lumaban, ubo ang tagasunod ni Master Dali ay medyo magaling. Ang mga pangunahing kaalaman ay napakahusay, ngunit kung may pagkakataon, secret, si Dali. Code of Dark Energy, para sa kanya. Magsanay, naniniwala akong magiging maganda ang epekto. Lihim na aklat ng Dark Energy. Naiintindihan. Dapat maintindihan. Matapos matanggap ang gayong mahalagang balita, ang batong ito ay hindi naibigay ng walang kabuluhan. Tumawa ng malakas si Hongdali, iyan ang problema para sa kapatid na walking. Madaling sabihin. Lumingon si Qingqing at malamig na ikanaway ang kanyang kamay, isara ang koponan. Hey, Brother Tianzang, nang makita si Qingwo, humakbang si Hongdali at kinausap si Yin Tianzang nang nakangiti. Muli niya itong niyakap at sinabing, mabuti na lang at dumating ka ng maaga, kung hindi ay kinailangan ko siyang labanan ulit, nakakapagod ang pakikipaglaban. Okay lang, haha.
Magiliw niyang niyakap si Hong Dali. Pagkaraan ng ilang sandali, iwinagayway ni Yin Tianzang ang kanyang kamay, mukhang maganda ang kumpanyang ito, hayaan itong nasa ilalim ng aking pangalan mula ngayon. Kung sino ang mangguna, lumabas at makita ako. Tingnan mo itong gawaing kamay. Inalagaan talaga ni Yin Tianzang si Hong Dali. Ang kanyang pangalan ay Yin Tianzang. Katumbas iyon ng isang kumpanyang direkta sa ilalim ng mga maharlikang galactic. Ito ay ganap na naiiba mula sa dati. Sa Galactic Alliance na ito, siguradong makakatabi ka. Narito ang kontrabida. Mabilis na humakbang pasulong si Fang Han. Sinabi niya nang may pasasalamat, salamat sa pag-aalaga sa akin. Kuya Tianzang. Ito si Brother Fang Hanfang na nabanggit ko noon. Siya ay isang mabuting kapatid na nakilala ko noong una akong nakarating dito, nakangiting pagpapakilala ni Hong Dali kay Yin Tianzang, inalagaan ako ni Brother Fang, kaya siya. Inayos na magtrabaho ako dito bilang part-time na trabaho at mas makilala pa ang mga tao. Tumingin siya kay Fang Han at biglang nagtanong, nasugatan ka ba? Sino ang tumama sa iyo? Ito ay isang maliit na pinsala, hindi ito isang problema, nag-aalangan si Fang Han at hindi nang ahas na magsabi ng anuman. Ano ang kinakatakutan mo kapag nandito ako? Sinabi ni Yin Tianzang, sabihin mo lang, tungkol sa relasyon kay Brother Dali, ako ang magdedesisyon para sa iyo. Sila ang mga red level na peripheral nobles ngayon lang. Bulong ni Fang Han, ang kontrabida ay may mababang katayuan at hindi nang ahas na magtanim ng sama ng loob. Oh, utos muli ni Yin Tianzang sa mga gwardya, tadteran ang mga taong iyon sa tinadtad na karne, balutin sila ng mga bag at ipakain sa mga aso. Okay, putulin mo na lang sila, this time mas diretso at direkta. Ito ay tinadtad sa mincemeat. Sayang naman. Ngayon na sa wakas ay maayos na ang lahat, marahang iwinagayway ni Yin Tianzang ang kanyang kamay, lahat ng iba, mangyaring umalis at bumalik sa trabaho. Kakausapin ko ang aking kapatid na si Dali tungkol sa isang bagay. Well, Fang Han, maaari kang manatili. Binuksan ng isang maharlikang galactic ang kanyang bibig at nagsabi, ang lahat ay agad na naghiwa-hiwalay, at sa pagbabalik, silang lahat ay nagbubulungan. Diyos ko, nananaginip ba ako? Sa isang kisap mata, kami ay isang kumpanyang direktang kaanib sa Galaxy Nobles. Mapangahas na sinabi ng marangal na Panginoon, mayroon bang kasinungalingan? Ito ay okay. Sa pagkakataong ito, simula ngayon, magiging kasing ganda na natin ang sweldo at katayuan natin. Sa pagkakataong ito, lahat tayo ay empleyado ng isang kumpanyang kaanib sa Galaxy Nobles. Haha, ilang araw na itong ganito, halos hindi na magagapi. Tama, kukuha ako ng board para ilay kay Master Dali. Tama, haha, kasabay nito, Hong Dali. Sa loob ng shopping mall kung saan pinatay si Feyon. Tumayo si Jiang Chenzo sa harap ng katawan ni Feyon, at sa tabi niya ay ang batang mag-asawang muntik ng mamatay ngunit naligtas. Bueno, ang sitwasyon sa oras na iyon ay talagang napakaapura, bahagyang ngumiti si Jiang Chenzo at sinabi, ang Hong Dali na ito ay medyo madamdamin. Pinuprotektahan niya ang kanyang mga pagkukulang sa ganoong sukat, ha? Marangal na Panginoon, takot na pakiusap ng lalaki, ang binatang si Dali na iyon, nagdulot siya ng napakalaking problema, hindi ba, huwag mo siyang parusahan, ginawa niya ito para iligtas tayo. Sa katunayan, orihinal na bilang isang sibilyan, hindi siya kailanman maglalakas loob na makipag-usap sa isang galactic noble na tulad nito. Ngunit para kay Hong Dali, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Kahit papaano ang marangal na Galaxy Noble sa harap niya ay medyo makatwiran. Well, alam ko, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga gawain. Bahagyang tumanggaw si Jiang Chenzo, at pagkatapos ay inutusan ang mga gwardya, alisin ang kanyang katawan, magmumukha itong nakakasira sa paningin. Oo, kahit na may mga bantay na darating, kalagkarin ang katawan ni Feyon. Sige, bumalik na kayong lahat. Sinabi ni Jiang Chenzo sa mag-asawa, huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari ngayon, kung hindi ay mauunawaan mo ang mga kahihinatnan. Naiintindihan. Naiintindihan namin. Ang batang mag-asawa ay desperadong tumango, ang maharlikang Ginoo, bumalik tayo ngayon. Nang wala ng mga tagalabas sa paligid, inilabas ni Jiang Chenzo ang energy gem na ibinigay sa kanya ni Hong Dali mula sa kanyang bulsa, walang magawang umiling, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, at sinabing, napakabait ng Hong Dali na ito. Siya ay mabait at may magandang karakter. Sandali siyang nakatayo dito. Mabagal na sinabi ni Jiang Chenzo, okay, pumunta tayo sa Interstellar Harbor. Oo. Wiley Company Warehouse Building, ika-31 palapag. Pagpasok sa palapag na ito, si Yin Tianzang ay tumingin sa paligid, iniunat ang kanyang daliri at pinunasan ito kung saan, medyo maalikabok. Paano magtatrabaho ang kapatid kong si Dali sa napakaruming lugar? Nabaliw si Yin Tianzang. Sumigaw siya, hindi ito gagana, talagang hindi. Nagsimula siyang magutos muli sa mga gwardya, ibagsak ang lahat ng ito at muling itayo. Mula ngayon, dapat na mas malinis ang lugar na ito kaysa sa pribadong silid ni Brent. Bawal ang alikabok. Papalitan ko ang lahat ng kasangkapan at iba pa. Maging the best. Pinagpapawisan ang gwardya, oo.
Haha, haha. Tingnan mo, walang masama sa ganoong perpektong tao, sabi niya. Tumawa siya ng malakas, mula ngayon, gagawin ko ang lugar na ito na pinakamainam para sa iyo, at ginagarantiya ko na masisiyahan ka. Ito. Medyo napahiya si Hong Dali, bakit ito nakakahiya? Sa katunayan, ito ay pareho saan man ako naruroon. Iba talaga. Iba talaga. Sinabi ni Yin Tianzang, ang iyong katayuan ay hindi mas mahusay kaysa sa dati. Paano ka magiging hindi patas sa iyong sarili bilang isang peripheral noble? Isang oras lang kaming nagtatrabaho sa isang araw. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Hong Dali, sandali, kapatid na Tianzang, sinabi mo lang na ako ay isang dobleng maharlika. Ano ang ibig mong sabihin? Muntik ko nang makalimutan noong binanggit ko ito, Yin Tianzang inabot at hinawakan ang windbreaker ni Hong Dali, at biglang nagbago ulit ang windbreaker. Dati ito ay isang all-orange na trench coat, ngunit ngayon ito ay naging ginto. Tunay na ginto. Yung magandang kulay, yung luxurious style, sobrang ganda ng picture, siguradong makakabulag ng 24K Krypton Gold ang mata ng lahat. At hindi lang kulay ang nagbago, pati ang mga salita dito ay nagbago na. Pagkatapos kong bumalik kahapon, pinag-isipan ko itong mabuti, sabi ni Yin Tianzang, Brother Dali, binigyan mo ako ng 2 perpektong enerhiyang hiyas sa sandaling magkita tayo. Ito ay isang magandang pagkakaibigan. Bilang isang kapatid, ang pagtanggap sa iyong mga benepisyo ay hindi nangangahulugan na nakaramdam ako ng labis na pagkabalisa at hindi makatulog ng maayos. Paano ako, na napaka-perpekto, magkakaroon ng lakas ng loob na tumanggap lamang ng mga regalo at sa wakas ay naisipan kong ibigay ito sa lahat ng gabi? Peripheral noble ng aming pamilya Yin, sa ganitong paraan, ikaw ay isang double noble ng pamilya Jiang at ang pamilya Yin mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa sinuman sa pangunahing lungsod ng Shenluo, haha. Dobleng aristokrata ng pamilyang Yin at ng pamilyang Jiang. Ito ay isang masayang pugad ng pagbabasa. Paulit-ulit na tiningnan ni Hong Dali ang kanyang windbreaker, habang tinitignan niya ito, lalo siyang nasisiyahan. Kailangan mo ang kumikinang na kulay na ito upang tumugma sa iyong katayuan bilang alibughang, tama. Kahit na ang dating orange ay malapit sa ginto, hindi pa rin ito kapansin-pansin na gaya ng ginto kung tutuusin. Ang isang ito ay mas mahusay kaysa sa isang ito. Anyway, wala kaming pakialam sa mga peripheral nobles. Mukhang maganda ang windbreaker na ito, at iyon ang pinakamahalagang bagay. Hehehehe, sabi ni Hong Dali na may kontentong ngiti, si Kuya Tianzang ang nag-aalaga sa akin. Ang kulay na ito ay maganda, gusto ko ito. Aba, mukhang maganda. Si Fang Han ay nababalot ng malamig na pawis. Sa kaunting pagsisikap lang, naging doble si Brother Dali. Isang peripheral na aristokrata. Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Hey, mayroon pa ring 20 milyong startup funds na nailipat sa iyong account. Well, may iba pa. Pinitik ni Yin Tianzang ang kanyang mga daliri, at mabilis na naghatid ang gwardya ng ilan pang kahon. Sinabi ni Yin Tianzang, Dali, ikaw na ngayon. Ito ay isang double noble. Ayon sa mga patakaran, ang pangunahing bantay sa paligid mo ay maaari ding magkaroon ng ordinaryong panlabas na noble windbreaker. Ang kulay ay maliwanag na pilak. Subukan ito ngayon. Mayroon bang magandang bagay? Malaking pakyawan ng windbreakers. Hindi nagtagal, lahat ay nakasuot ng matangkad na silver windbreaker na ibinigay ni Yin Tianzang. Ang ganitong uri ng windbreaker ay maaari ding magbago ng kulay, ngunit ito ay naiiba sa normal na windbreaker ng mga maharlikang galactic. Ang mga windbreaker na ito ay may 2 dagdag na linya ng puntes sa cuffs. Matapos isuot ang mga ito, ang lace sa cuffs ay nagiging ginintoang, na sumisimbolo na sila ay kabilang sa personal bodyguard ni Hong Dali. Ang mga nakasulat sa kanilang likuran ay kailangang pangalanan mismo ni Hong Dali. Ano ang dapat kong itawag dito? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, pagkatapos ay biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya ang 2 salita ng mataimtim. Bilang resulta, ang mga balabal ni Tang Moxon at ng iba pa ay naging kanilang tunay na anyo. Hao Alyansa. Parang may kakaibang nahalo sa Chapter 734 ang feel na ito. Dali, maganda ba ako? Si Tang Moxon, na nakasuot ng windbreaker na ito, ay tuwang-tuwa na lumingon sa harap ni Hong Dali at nakangiting sinabi, ano ang pakiramdam mo? Hindi masama, nakangiting sabi ni Hong Dali, mukhang mas maganda ito kaysa sa tila mas marangal siya noon, hehe. Totoong umaasa ang mga tao sa kanilang pananamit. Si Tang Moxon ay napakaganda na. Ngayong suot na niya ang windbreaker na ito na kumakatawan sa mga taong malapit sa peripheral nobles, ang kanyang status ay na-upgrade ng ilang antas. Ipinapakita nito ang marangyang ugali na parang isang munting prinsesa. Kaya pala ang tamis ng bibig niya. Si Tang Moxon ay labis na nasisiyahan sa mga salita ni Hong Dali. Lumapit ang batang babae kay Hong Dali at binigyan siya ng halik. Pagkatapos noon, namula ang mukha niya at tumabi siya at nahihiya. Nahihiya na naman si Xingchen. Nasaan ka? Si Li Nianwei, na mukhang mas marangal at matikas sa kanyang windbreaker, ay hinawakan ang braso ni Tang Moxon at nagtanong sa mahinang boses, nasa kwarto ni Xingchen si Dali dati. Oh, Ate Nianwei, tinatawanan mo ako. Muntik nang bumagsak si Tang Moxon sa lupa.
Sa loob ng puwang, sinabi ni Bui, hindi ka pinapayagang sabihin ito muli. Kung gayon ay huwag mong sabihin, inakbayan ni Lin Yanwei ang mga balikat ni Tang Moxon, tulad ng isang magiliw at mapagmalasakit na nakatatandang kapatid na babae, gagawin ko ang anumang sabihin ni Jingxen, haha. Siya nga pala, Kuya Tianzang, tumawa ang lahat saglit, at biglang pinunasan ni Hongdali ang kanyang ilong at sinabing, ano ang Dark Energy Secret Code? Code. Nakangiting sabi ni Yin Tianzang, ito ay hindi isang napakahalagang bagay. Sa madaling salita, ang mga black level na peripheral nobles ay maaaring magsanay nito. Ito ay isang advanced na martial art ng Zuan Chi Kung Fu. Warrior, ay condense mo muna ito sa katawan. Ilabas ang misteryosong enerhiya. Ito ang unang hakbang. Kapag ang misteryosong enerhiya ay nakondensed sa isang tiyak na antas at ang mga katangian ng katawan ay napalakas sa 500, maaari mong isagawa ang Dark Energy Secret Code. Ang universo ay binubuo ng ordinaryong matter, dark matter at dark energy, kung saan ang dark matter ay 25% at dark energy ay 70%, ang ordinaryong bagay na karaniwan nating inoobserbahan ay 5% lang ng masa ng universo. Itong Dark Energy Secret Book, ibig sabihin, kapag natugunan ng mga kondisyon ng katangian ng mandirigma, maaari siyang sumipsip ng napakaliit na halaga ng cosmic dark energy upang bumuo ng isang uri ng chi upang lubos na palakasin ang kanyang katawan. Ang dating black level peripheral noble na si Ching Ching ay isang taong nagsasagawa ng Dark Energy Secret Code. Isang malakas na tao, ngunit. Sa puntong ito, tumingin si Yin Tianzang kay Levi at nakangiting sinabi, itong nasasakupan mo, o isang kaibigan, ay may mas mahusay na pangunahing kondisyon kaysa kay Ching Wu. Itong Secret Book of Dark Energy, hehe. Levi's, kayang kontrolin ang mga kalamnan at palakasin ang katawan. Bagamat nabigo siya sa isang galaw ng kaharap si Wu noon. Ngunit ang kanyang mga pangunahing kondisyon ay nagulat maging si Ching Wu. Kung isasagawa niya muli ang Secret Code of Dark Energy. Wow, Kuya Zhang, sabi ni Hongdali na may mga bituin sa kanyang mga mata, maaari mo ba akong bigyan ng kopya ng Secret Code of Dark Energy? Kailangan ito ng aking pamilya na si Wei Brothers si ngayon din. Talagang wala ako nito ngayon, ngunit walang magawa si Wanxiang Yin Tianzang, medyo malayo pa rin sa 500 ang mga basic attributes ko, kahit idagdag ko pa ang lahat ng attribute gem sa katawan ko, hindi ito magiging sapat. Aabutin ng kahit 10 taon para magsanay nito, kaya hindi ko na ito pinansin. Matapos marinig ang mga salita ni Yin Tianzang, biglang nabalisa si Hongdali, kung gayon. Paano ko makukuha ang bagay na ito? Simple lang talaga, ngumiti si Yin Tianzang at sinabi, may dalawang paraan. Una, maging isang black level peripheral noble, at pagkatapos ay natural na magkakaroon ka nito. Pagkatapos sabihin ang unang punto, biglang sinabi ni Yin Tianzang ng palihim, pangalawa, sa pagkakataong ito sinasabi na ang Trial Tower ay naglalaman ng Dark Energy Secret Book na ibinibigay bilang gantimpala sa pagpasa sa ika-25 palapag. Hoy, ito ay isang sikreto lamang sa mga Lot Galactic Nobles. Hindi ko sasabihin sa mga ordinaryong tao. Ito ba ang maalamat na impormasyon sa loob? Si Hongdali ay Commandant kay Yin Tianzang, Brother Tianzang, salamat. Papasok ako sa loob at tingnan kung makakakuha ako ng kopya. Kailangan ito, pero hindi madaling pasukin. Napakahirap daw. Yin Tianzang mysterious, sa totoo lang, ang The Secret Book of Dark Energy ay medyo pangkaraniwan sa kanila, at maaari itong ibenta ng higit sa 20 milyon. Ang talagang pinakamagandang bagay sa kanila ay isa pang item. Super daw ang item na iyon. Pinakamaganda ito, kahit ako hindi ko pa nalaman kung ano ito. Mayroon bang iba pang mabubuti? Ang mga mata ni Hongdali ay kumikinang sa ginto, kung gayon, kailangan mong pumunta at tingnan ito. Oo, may mga 3 oras pa bago magbukas ang Trial Tower, nakangiting sabi ni Yin Tianzang, ano ang gagawin mo sa panahong ito? Tapos ano pa? Hindi na kailangang magtanong. Tumawa ng malakas si Hongdali, itinaas ang kanyang mga braso at sumigaw, syempre gagastos ka ng pera, hahaha. Kaya lahat ay nagtungo sa mga lansangan. Ang pangunahing lungsod ng Shinra, sa kabilang panig, ay Dali Pawn Shop. Ngayon ay narito pa rin si Luo Qiang gaya ng nakagawian na naghihintay na dumating ang donor sa kanyang pintuan. Syempre, kapag walang tao, gusto pa rin niyang gumastos ng pera sa virtual world. Pero ngayon, parang iba ito sa nakasanayan, dahil ngayon, isang kakaibang bisita ang dumating dito. Isa siyang kakaibang lalaki na hindi matukoy ang edad. Siya ay sobrang taas, mga 4 na metro ang taas. Mukha siyang higanti. Siya ay may itim na scarf na nakabalot sa kanyang ulo at isang puting balbas na nakakurbada paitaas sa hugis ng isang gasuklay na buwan. Pagkapasok niya sa pinto ay umupo siya sa sofa. Nang hindi tumitingin kay Luo Qiang, tinanggal niya ito sa kanyang baywang. Isang malaking bote ng alak na may diameter na kalahating metro. Uminom siya ng 2 malaking paghigop at nalanghap ang amoy ng alak bago nagtanong, Pon. Ang kanyang boses ay malalim at mayaman, umaalingaw-ngaw, at si Luo Qiang ay sobrang takot na halos mawala ng malay. Itong Ginoo. Maingat na naglakad si Luo Qiang at nagtanong, ano ang gusto mong isangla?
Ang higanti ay humigop muli ng alak tao. Damn it! Pumunta sa isang pawn shop para magsangla ng isang tao. Anong ginagawa mo? Ito. Pawis na pawis si Luo Qiang, kailangan kong tanungin ang aming boss, ang pawnbroker, para sa mga tagubilin tungkol dito. Hindi pa kami nakakagawa ng ganoong negosyo dati. Pumunta ka at magtanong. Inilagay ng higanti ang bote ng alak sa lupa ng malakas na putok. Oh my God, sobrang nakakatakot. Halos tumalon si Luo Qiang at mabilis na tumakbo palayo para makipag-usap kay Hongdali, matanda. Boss, may weirdo sa pawn shop. Ah, anong klaseng weirdo? Ang imahe ni Hongdali ay nagtanong ng mausisa, ano ang mali? Ano ang plano mong gawin? Kunin mo ito bilang isang tao. Pinagpapawisan si Luo Qiang. Dapat mo bang tanggapin ito? Hindi tumanggi si Hongdali, ngunit nagtanong, pansamantala o permanente? Ako, hindi ko pa naitatanong. Si Luo Qiang ay pawis na parang ulan, paano kung pupunta ako at magtanong? Well, magtanong. Tumakbo pabalik si Luo Qiang at nagtanong, Sir, tao ka. Inilaan ba itong pansamantala o permanente? Bakit parang awkward ang mga salitang ito? Pagkatapos ng pagbisita sa napakaraming bahay, sa wakas ay nakahanap ako ng isa na handang tanggapin ito. Nagpakawala ng alak ang higanti at halos halayin si Luo. Zandao, hindi mahalaga ang oras, kailangan kong umalis maya-maya pa rin. Damn! May sincerity ka naman bilang tao diba? Ano ang ibig mong sabihin na kailangan mong umalis maaga o huli? Maghintay, sandali, ang dami ng impormasyong ito ay medyo malaki. Kung ituturing mo ang iyong sarili bilang isang tao at pagkatapos ay sasabihin na kailangan mong umalis maaga o huli, hindi ba dapat? Halos tumindig ang buhok ni Luo Qiang sa kanyang ulo, Sir, dapat ba? Oo, mag-isa ka lang. Well, tama iyan. Tumango ang higanti, mag-isa ka lang. Iyan. Naramdaman ni Luo Qiang na may dehydrate siya kapag patuloy siyang pagpapawisan. Pakiusap bigyan mo ako ng presyo. 100,000 mga barya sa galaxy. Iniabot ng higanti ang isang daliri. 1 taon. Halatang natakot si Luo Qiang. 1 buwan. Napakakalma ng higanti. Banal na tae. Hindi ba ito masyadong mabangis? 100,000 galaxy coin sa 1 buwan. Ikaw. Sandali. Medyo nabigla si Luo Qiang, hihingi ako sa boss ng mga tagubilin. Ang communicator ay konektado, at si Luo Qiang ay sumigaw, Boss, ang taong iyon ay nagsabi na siya mismo, sa loob ng 1 buwan 100,000 galaxy na barya. Matapos marinig ang balita, si Hongdali sa communicator ay nag-usisa din, wow, ang presyo na ito ay hindi mababa. Kuya Dali, ano ang problema? Nagtataka si Yin Tianzang, bakit hindi mababa ang presyo? Ah, isang tao, nakangiting sabi ni Hongdali, iisasangla niya siya para sa 100,000 galaxy coins. Malaking bagay iyon. Hindi ba? Nagulat si Yin Tianzang. Sino ba ang malakas niyang sinasabi? Kuya Dali, sinasabi ko sa iyo, tiyak na narito ito para manggulo. Talagang nangangahas ang lola niya na guluhin ang ari-arian ng kapatid kong si Dali. Hindi ako makatiis. Magpadala lang ng taong Tad Terran ang lalaking iyon at ipack-in sa mga aso. 100,000 mga barya sa galaxy sa 1 buwan. Ang mga bodyguard sa paligid ko, ang Galactic Nobles, ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 galactic coins sa 1 buwan. Bakit 100,000 ang gusto niya? Okay, hinawakan ni Hongdali si Yin Tianzang, paano mo mapalampas ang magandang pagkakataon na mawalan ng pera? Dapat mong tanggapin ito. Tanggapin mo. 100,000 sa 1 buwan. Galit na sinabi ni Yin Tianzang, kapatid na Dali, kaya mo ba ito? Ako ay isang alibughang tao, ang sagot ni Hongdali ng walang katotohanan, kailangan kong gawin ito. I have got you, si Yin Tianzang ay talagang nadismaya nang marinig niya ang salitang aliberga. Siya ay sumigaw ang kanyang makapangyarihang nakababatang kapatid ay mayroon ding matayog na ambisyon at nais na maging numero 1 alibughang anak sa universo. Mukhang hindi na talaga mapipigilan ang bagay na ito. Brother Xiao Qiang, sabi ni Hongdali na may masayang ngiti, kunin mo nga pala, sa palagay ko ang sinumang maglakas loob na humingi ng 100,000 yuan sa 1 buwan ay tiyak na hindi tatutol na humingi ng 20,000 yuan pa, tama ba? Sinabi ng tagapagbalita na si Luo Qiang sa tabi niya ay nagulat at sinabi, Boss, pinaplano mo bang? Ang kalaban. Mabangis na tumango si Hongdali, ito ang nararamdaman ko. Alam ko. Pinatay ang communicator, naglakad si Luo Qiang nang walang sigla. Sa harap ng higanti, bumantong hininga siya at sinabi ng aming amo na babayaran kanya ng 120,000 galaxy coin sa 1 buwan para maging iyo. Gulalalala, ang iyong boss ay napaka-interesante. Tumawa ang higanti, at tumawa siya. Pagkaraan ng ilang sandali, humigop muli siya ng alak at sinabi, kung gayon, humanap ka ng isang silid para sa akin. Dito na ako titira mula ngayon. Labis na nag-aalala si Luo Qiang pinapapasok ba natin ang isang matandang lalaki. Chapter 735, di bale, mayaman naman ako. Ngunit sa kabilang panig, habang papunta sa Interstellar Harbor, biglang natigilan si Hongdali, at pagkatapos ay ngumiti na may ngiti sa kanyang mukha.
Dahil pagkatapos lamang na pirmahan ni Luo Qiang ang kontrata, ang boses ng system sa wakas ay dumating sa isip ni Hong Dali, ang pangunahing misyon ay natapos na at sinusuri. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sa wakas na save ko ang gwapo kong anyo. Pangunahing misyon, na kumpleto na ang alibughang anak sa antas ng planeta. Kinakailangan ng misyon, anak na alibughang 200,000 na mga barya sa kalawakan sa loob ng 2 buwan. Kasalukuyang halaga ng aliburga, 200,000. Nakumpleto ang misyon. Gantimpala ng misyon, isang maliit na planetang walang nakatira na may mga random na katangian, sa ilalim ng pagsusuri. Pakiusap. Maghintay. Task reward, isang asteroid na may diameter na 100 kilometro. Karagdagang impormasyon, na ilipat na ito sa pangalan ng host at maaaring suriin anumang oras. 100 kilometro ang lapad. Waller, ang diamanteng singsing na ito ay sapat na malaki. Wow hahaha. Humarap si Hong Dali kay Tang Moxon at humajijik, Zinkson, pwede ba kitang bigyan ng mas malaking diamond ring mamaya? Ha! Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, agad na namula si Tang Moxon at nagkunwaring nahihiya. Sa sulok ng kanyang damit, ang kanyang boses ay parang lamok na humihina, okay. Okay. Well, medyo matamis ang maliit na bibig, susubukan ko ulit kung may pagkakataon ako sa hinaharap. Pangunahing misyon 2, alibughang anak sa antas ng planeta. Kinakailangan ng misyon, alibughang anak ng 10 milyong mga galactic coin sa loob ng 6 na buwan. Gantimpala ng misyon, 20 puntos ng katangian. Mga puntos ng katangian, kunin ang mga puntos para sa iba't ibang kakayahan. Parusa sa kabiguan, bawas sa hitsura ng host nagkakahalaga ito ng 20 puntos, at ang halaga ng kalusugan ay 20 puntos. Karagdagang paliwanag sa bawat isa sa Galaxy 00. Punto. Tingnan mo, ano ang pinagsasabi mo? Matagal ko nang alam na sobrang urinary ang sistema, at siguradong mas malala ang susunod na hakbang. Buti na lang at this time it takes half a year, and I don't have to travel back and forth like last time, so there is no need to worry, haha. 20 puntos ng katangian. Pagkatapos makumplito ang nakatagong misyon, ang mga health point ay ibabawas para sa paggamit ng pangalawang antas. Ang mga attribute point na ito ay ibabawas. Ganap na magandang bagay. Naging masaya si Hong Dali. Nagtataka si Yin Tianzang, Brother Dali, ano ang tinatawanan mo? Wala lang, tulala ako paminsan-minsan. Iniisip kung paano gugulin ang pamilya. Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong, Kuya Tianzang. Malayo pa ito mula sa Interstellar Harbor. Gaano katagal? Malapit na, hinawakan ni Yin Tianzang ang kanyang baba. Ilang minuto. Okay. Tumango si Hong Dali. Ang Interstellar Harbor Equipment at Gem Trading Market ay binanggit ni Tang Long kahapon. Dapat itong maging isang magandang lugar. Ngayon kailangan namin ang lahat ng mga tao upang maging armado. Kaya dahil mayroon kaming oras, natural lang pumunta dito. Ang Silver Blue Superplaneta, ang pangunahing lungsod ng Shinra, ang unang distrito ng Midtown. Masasabing ito ang pinakamaunlad na lugar sa pangunahing lungsod ng Silver Blue Superplanet na Shinra sa gitna ng buong Galaxy Alliance. Sa Earth, ito ay katumbas ng ikalawang ring road ng Tianjin City. Ang spaceship ng Galaxy Nobles ay lumipad ng napakabilis. Ang bawat isa ay sumakay sa spaceship sa loob ng halos kalahating oras, at pagkatapos ay huminto sa itaas ng Interstellar Harbor Super Equipment Gem Trading Market. Ang Interstellar Harbor Trading Market na ito ay isang malaking parisukat na gusali sa kabuuan, na may haba, lapad at taas na 10 kilometro bawat isa. Ito ay ganap na parisukat sa hugis, at ang ibabaw ay natatakpan ng magagandang kristal, na lubhang kahanga-hanga. Sa pinakamababang antas ng Interstellar Harbor, ang light gate ay higit sa 100 metro ang taas. Ito ay espesyal na nakaset up upang payagan ang anumang nilalang sa kalawakan na malayang pumasok at lumabas. Sa oras na ito, sa gate na ito, hindi mabilang na mga tao ang pumasok at lumabas. Makikita na silang lahat ay mga mandirigma na may kaunting lakas. Pumunta sila dito upang pumili ng ilang bagay na kailangan nila para sa pakikipagsapalaran pagkatapos pumasok sa universo. Sa katunayan, kung talagang pinag-uusapan mo ito, kung gagamit ka ng mga mecha para lumaban sa universo, at kung titingnan mo ang mga kagamitan para sa mga planetary battle, lahat sila ay marami. Pagkatapos ng lahat, ang firepower ng mecha ay masyadong malakas, at ang pakikipaglaban sa planeta ay madaling humantong sa pagkawasak ng planeta, kaya sa oras na ito, ang pakikipaglaban sa kamay ay nagiging lubhang mahalaga. Bumaba si Hong Dali at ang iba pa sa spacecraft. Masasabing super luxurious ang lineup nila. Si Yin Tianzang ay isang tunay na galactic aristocrat, si Hong Dali ay isang double peripheral aristocrat, at lahat ng tao sa paligid ng Tang Moxon ay nakasuot din ng windbreaker ng isang grupo ng mga kamag-anak at kaibigan. Kaya naman, nang ang grupong ito ng mga tao ay bumaba sa spaceship, lahat ng nasa kalsada ay agad na tumayo. On the spot, kusa silang bumuo ng 2 linya para bigyang daan ang 20 metrong lapad na kalsada. Lahat sila ay sumaludo sa isang 45 degree na anggulo nang hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo.
Ipinahayag ni Yin Tianzang na lubos siyang nasisiyahan sa pagganap ng lahat. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, sige at gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag mo akong abalahin. Agad namang naghiwa-hiwalay ang lahat. Pagkapasok ni Hong Dali at ng kanyang entourage, nagsimulang mag-usap ang mga dumadaan. Oh my God, ito ang Galaxy Noble. Nakita mo ba itong lahat? Ang gwapo nito. Nakikita ko talaga ang Galaxy Noble. Oo, at pati na rin sa Double Noble, Noble X2. Dali, ano ang background ng taong iyon? Para maging Double Noble, kailangan niyang maging literary at martial. Hindi, ang pamilyang Yin ang namamahala sa ekonomiya, at ang pamilyang Jiang ang namamahala sa militar. Upang maging Double Noble, at maging napakalapit sa Galactic Noble na iyon, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay malinaw na napakaganda, ito ay kamangha-mangha. Ang mga maharlika ay hindi isang bagay na maaari nating tingnan. Oo, mas mahalaga ka kaysa sa iba, gawin mo lang kung ano ang dapat mong gawin. Dito, pumasok sina Hong Dali at Yin Tianzang sa Interstellar Harbor upang bisitahin. Habang naglalakad sila, ipinakilala ni Yin Tianzang si Hong Dali, ang Interstellar Harbor na ito ay kabilang sa Thunder Marshal Arena. Ito ay halos pag-aari ng aming pamilyang Yin. Gayunpaman, para sa napakalaking shopping mall, ang pamilya Jiang ang may pananagutan sa gawaing panseguridad, kaya hindi ito maaaring ituring na kabilang sa aming pamilya. Mayroon ding Galaxy Interstellar Bank at Galaxy Ping An Insurance Company. Ang Interstellar Harbor na ito ay nahahati sa 6 na kategorya. Ang unang kategorya, Armor, ay mula sa unang palapag hanggang sa 11 palapag, na ang 11 palapag ang pinakamababa. Ang pangalawang kategorya, mga armas, mula sa 12 palapag hanggang 23 palapag. Yung pangatlo, kategorya, alahas, mula sa 24 na palapag hanggang sa 35 palapag. Mula sa 16 na palapag hanggang 47 palapag. Ang ikalimang kategorya, mga potion, mula sa 48 na palapag hanggang sa 59 na palapag. Sa madaling salita, ang kategoryang ito ay tumutukoy sa mga potion na maaaring kailanganin sa iba't ibang pakikipagsapalaran. Ang mga mas mura ay ilang 10-10 yuan, at ang mas mahal ay daan-daan o libo-libo. Ang ika-6 na kategorya, mga alagang hayop. Hindi na kailangang sabihin, ito ay mula sa ika-60 palapag hanggang ika-71 palapag. Matapos ipakilala silang lahat, nagtanong si Yin Tianzang, Brother Dali, ilang palapag ang balak mong puntahan? Pag-iisipan ko. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, pumunta muna tayo sa ika-11 palapag. Pupunta ako upang makita ang kagalakan at tingnan kung ano ang magagandang bagay doon. Dahil mayroong 4 na paraan upang mapabuti ang iyong lakas, lahat ng mga nakatagong gawain ay kinakailangan. Kung ang katangian ng manlalaro ay higit sa 300, hindi sinasabi na dapat mong tiyak na tingnan muna ang baluti. Ang mga hiyas ay ang pinakamahalaga, at ito ang pangunahing katangian. Okay, punta tayo sa 11th floor at tingnan. Si Yin Tianzang, ang Galaxy Noble, ang nagbukas ng daan, at naging maayos ang paglalakbay. Maya-maya nakarating na kami sa elevator. Nang makita ng mga orihinal na panauhin ng Galaxy Noble na paparating, hindi sila nang ahas na pumila, kaya lahat sila ay tumabi. Direktang dinala ni Yin Tianzang si Hong Dali sa elevator. Nang mawala na ang kanilang mga figure ay naglakas loob ang mga bisita na itaas ang kanilang mga ulo. Ang pakiramdam ng hindi kailangang pumila ay palaging nakakapreskong. Dumiretso sa ika-11 palapag. Napakabilis ng elevator, at mga 10 segundo, nakarating na ito sa dulo ng field. Pagkalabas ng elevator, ang eksenang nasa harapan niya ay agad na ikinagulat ni Hong Dali. Narito ang isang bulwagan. Isang napakalawak na bulwagan. May malaking metal na chandelier sa kisame. Ang partikular na material ay hindi nakikita, ngunit ang liwanag na ibinubuga mula dito ay napakalambot. Ang sahig ng bulwagan ay gawa sa pinakamahusay na granite polished tile sa mundo. Maraming sanitary robot ang tumatakbo sa sahig. Kung saan may kaunting alikabok, mabilis nilang lilinisin ito. Sa harap ng isang tindahan ng sandata, dir-diretsyong pinapasok ni Hong Dali ang lahat. Ang malaking grupo ng mga tao ay sumugod na may tagay, at mayroon ding Galaxy Noble at Double Noble. Ang clerk ay labis na natakot kaya hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo, at sinabing parang niknik, masaya, maligayang pagdating, mahal na Panginoon. Well, walang pakialam si Hong Dali. Lumibot siya sa tindahan at itinuro ang ilang piraso ng baluti, ito, at ito. Na-curious ang lahat. Ang mga piraso ng baluti na in-order ni Hong Dali ay tila hindi napakahusay. Tapos naintindihan nila. Hindi ko gusto ang mga piraso, ngunit iPack ang natitira para sa akin. Sabi ni Hong Dali. Yin Tianzang, Tang Moxon, Li Nianwei, iba. Damn! Nakabili ka na ba ng mga bagay na ganito? Kaya mabilis kong nilisan ang tindahang ito at lumipat sa susunod. Ito, ayoko ng ganito, impake mo ang iba. Yin Tianzang, Tang Moxon, Li Nianwei, iba. Kaya lang, lumipat si Hong Dali sa ika-11 palapag sa isang maliit na bilog,
bumili ako ng hindi mabilang na mga uri ng armor, kahit ilang daang piraso, at gumastos ng 700,000 galaxy coins ng ganoon. Di bale, may pera naman ako eh. Matapos bilhin ng sandata, nagsimulang maglakad si Hongdali sa sulok ng ika-11 palapag at mabilis na nahanap ang kanyang patutunguhan. Bueno, ito ang pakiramdam, ito ang lugar. Sinundan ng lahat ang tingin ni Hongdali. Pumunta, ito ay isang napakalawak na tindahan ng baluti, ngunit mayroon lamang ilang piraso ng baluti at walang tao sa paligid. Maging ang pinto ay naka-lock out of stock ang tindahang ito. Kuya Dali, Lam Ingalingasiin Tianzang, hindi ba magandang lugar ito? Kung gusto mong bumili ng tindahan, tutulungan kitang mag-cash ng ilang magaganda. Sayang ang pera na iyon sa sulok na ito. Tingnan mo sarado na ang tindahan na ito. Walang problema, tumanggaw si Hongdali na may kasiyahan, iyon nga. Paano matatawag na talunan ang isang kumikitang tindahan? At may ganito. Kamanghamanghang teorya. Lam Ingalinga muli si Yin Tianzang sa paligid at nakitang medyo depressed ang mga nakapaligid na tindahan. Pagkatapos ng lahat, pagdating sa negosyo, ang geographical na locus yung ito ay talagang mahalaga. Well, medyo hindi maganda ang isang ito, sabi ni Hongdali hinawakan niya ang kanyang baba at pagkatapos ay itinuro si Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, tanungin mo kung ibinebenta ito ng 6 na tindahan sa malapit. Magbukas tayo ng mas malaking tindahan. Okay, young master. Ling Xiaoyi bilang numero 1 talunan sa paligid ng Hongdali, agad na nagpunta si upang magtanong. Kabanata 736, magbenta lamang ng isang piraso ng baluti araw-araw. Kapatid na Dali, tanong ni Yin Tianzang sa mahinang boses, plano mong buksan ang lahat ng nakapaligid na tindahan. Magandang ideya ito, ngunit ano ang ibebenta mo kung gayon? Ang ganoong kalaking tindahan ay mangangailangan ng maraming sandata, tama. Maraming salita, gusto mo bang tulungan kitang magtanong tungkol sa pinagmulan ng mga kalakal? Medyo seryoso siya. Sa mga koneksyon ng kanilang pamilyang Yin, walang magiging problema sa pakikipag-ugnayan sa mga pinagmumulan ng mga kalakal. Kalakal. Wala tayong dapat alalahanin tungkol sa supply ng mga bilihin, nakangiting sabi ni Hongdali, hindi ba napakaraming armor na kabibili ko lang? Kung hindi mo ito gagamitin, itapon mo na lang sa tindahang ito. Tingnan mo kung gaano ito kaperpekto. Napakaraming impormasyon iyan. Sandali lang, naramdaman ni Yin Tianzang na parang medyo nalilito ang kanyang isip, ibig mong sabihin, ikaw mismo ang gagamit ng ilan sa mga armor na ito, at pagkatapos ay ibebenta mo ang iba sa tindahang ito. Walang kahihiyang sinabi ni Hongdali. Tumanggaw siya, oo. Diyos ko. Laking gulat ni Yin Tianzang, plano mong bumili ng 7 ganoong kalaking tindahan para lang ibenta ang natirang armor mo. Ako. Marami talagang natutunan ngayon, okay lang ba ito? Pareho lang iyon, buong pagmamalaki ni Hongdali, paano pa siya matatawag na aliberga? Tinampal ng malakas ni Yin Tianzang ang kanyang hita, Kuya Dali, mas magaling ka sa akin. Wala akong maisip na magandang alibughang ideya. Kalokohan, kung hindi, paano siya magiging number 1 na super loser sa universe? Hindi nagtagal, bumalik si Ling Xiaoyi at Bam Ulong, young master, lahat ay naka-contact na. Hindi sila nang ahas na lumapit. Naglilinis sila ng isang silid. Guro, maghintay lamang hanggang sa ito ay malinis bago bumalik. Oo, well, tapos na. Tumanggo si Hongdali. Hindi nagtagal, nagpadala ng isang kinatawan doon. Siya ay humakbang pasulong at sumaludo kay Yin Tianzang nang may paggalang, nakilala ko ang mga maharlika ng kalawakan. Pagkatapos ay binati niya si Hongdali, nakilala ko ang mga maharlika sa labas. Hindi na kailangan, casual na sabi ni Yin Tianzang. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at sinabing, si Kuya Dali ko ang gusto kong kausapin, kaya hindi ko na kailangang pag-usapan iyon. Oo, alam ko. Iniunat ng amo ang kanyang kamay kay Hongdali, Panginoon, mangyaring pumunta dito. Nasiyahan si Hongdali. Tumanggaw siya, okay, let's go. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa isang maliit na conference room. Sa oras na ito, ang conference room ay nalinis at ang mga bintana ay malinis. Malamang na itinayo ito mula sa Interstellar Harbor na ito. Ito ang unang pagkakataon na naging napakalinis ng lugar na ito. Mahal na tao. Mangyaring umupo. Mangyaring umupo. Dumating lahat ng 7 amo. Pawis na pawis ang may-ari ng tindahan kung saan nakasabit ang redemption at parang tumakas. Napaka-urgent. Ang 7 taong ito ay mula sa lahat ng lahi. Ang mga lalaki at babae ay matangkad, pandak, mataba at payat. Kung ang balat ay nakaayos sa pula, orange, dilaw, berde, asul, at lila, ito ay magiging tulad ng isang bahaghari na nakasabit sa kalangitan. Sa totoo lang, iniisip ni Hongdali na dapat nilang bigyan sila ng bagong palayaw. Tinatawag silang Calabash Brothers and Sisters. Nakasandaw sa sofa, ipinatong ni Hongdali ang kanyang mga paa sa coffee table sa harap niya, na mukhang playboy. Ininom ni Hongdali ang inuming inabot ng babaeng dogleg at bumantong hininga, well, it's not bad. I think you all already know the reason of my coming. So tell me now, may balak ka bang magbukas ng tindahan? May balak ka bang magbenta?
Nahaharap sa eksenang ito, maraming mga amo ang nagpawis ng malamig. Ang peripheral nobleman sa harap nila ay hindi mukhang madaling pakitunguhan. Tingnan mo ang style niya. Masasabi mo sa isang sulyap na ang mga taunan sa paligid niya ay hindi simpleng tao. Ang dalawang babaeng iyon ay mas napakarilag at ganap na mga kagandahan. Sa ganitong entourage, gaano ba ito ka-simple? Nakaramdam sila ng kaunting kaba sa kanilang mga puso, at ang pinuno ay nagtanong ng may paggalang, Sir, Maharlika, ang pagsasalita tungkol dito, ang aming mga tindahan ay talagang hindi gaanong kumikita. Natatakot kami na kung magbibigay kami ng pera sa iyo, kami ay malugi. Mahirap para sa amin na magpaliwanag sa marangal na Panginoon. Kailangan kong sabihin na ang kanilang mga alalahanin ay makatwiran. Sino ang kabilang partido? Yan ang mga peripheral nobles. Kung ang mga Maharlika sa Galactic ay ang emperador, kung gayon ang mga peripheral noble na ito ay dapat ituring na mga opisyal ng unang klase, at tiyak na hindi sila isang bagay na kayang bayaran ng maliliit na boss na tulad nila. Paano kung ang Maharlikang ito ay mawalan ng pera at magalit? Malulugi. Masarap mawalan ng pera. Pero ayaw niya. Nang marinig niya ang tungkol sa pagkawala ng pera, biglang ngumiti si Hongdali, ang gusto ko ay isang negosyong nalulugi. Ano ang silbi ng isang kumikitang negosyo? Sinabi niya at sinenyasan si Ling Xiaoye, sabihin sa kanila mangyaring bigyan ako ng presyo. Tingnan ko kung patas ang presyo. Okay, master. Ngumiti si Ling Xiaoye at tumango, pagkatapos ay tumingin sa pitong amo, mga boss, mangyaring bigyan ako ng presyo. Ito ay isang mahirap na problema, ngunit sa kabutihang palad may isang tindahan na matagal nang nagpaplanong ibenta ito. Mabilis silang humakbang para gumawa ng sample, Noble Lord, ang aking tindahan ay may kabuuang lawak na 226 square meters. Plano kong ibenta ito sa presyo. Ito ay 200,000 yuan, pakitukoy ito. Pinitik ni Hongdali ang kanyang mga daliri, Xiaoyi. Ayon sa presyo dito, tumingin si Ling Xiaoyi sa paligid, gumawa ng magaspang na pagtatansya, at pagkatapos ay nagsabi, ang presyo sa bawat metro kwadrado ay humigit kumulang 1,200 Galaxy Coins. Gayunpaman, dahil ang lokasyon dito ay hindi masyadong maganda, ang presyo sa bawat metro kwadrado ay 300 Galaxy Coins, na 900 Galaxy Coins bawat metro kwadrado. Ang kabuuang presyo ng tindahan ay 203,400 na nakabatay sa Galaxy. Mga barya na 243,400 na mga barya sa Galaxy kung idaragdag mo ang mga kalakal sa tindahan, ang kabuuan ay humigit kumulang 250,000 na mga barya sa Galaxy. Parang si Ling Xiao. Ang espesyal na kakayahan ni Yi, tumpak na pagpapahalaga, ay kapakipakinabang din dito, haha. Sa pagkakataong ito, nagulat ang may-ari ng tindahan kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig nang marinig niya ang sinabi ni Ling Xiaoyi. Ang kanyang tindahan, mula sa lugar hanggang sa dekorasyon hanggang sa natitirang mga paninda, ay halos eksaktong 250,000 yuan. Bang! Hinampas ng malakas ni Hongdali ang mesa, talagang naglakas loob kang lokohin ako. Sir! Hindi ako nangangahas, Panginoon. Namutla sa takot ang may-ari ng tindahan, sinadya mo talaga. Ibenta mo. Kung sa tingin mo ay medyo mataas ang presyo. 180,000. Well, tama iyon, sabi ni Hongdali na sobrang nasiyahan, bibigyan kita ng 250,000. Ayos ba ito? Agad namang natigilan ang may-ari ng tindahang iyon. Ang loika ng peripheral nobleman na ito ay tila mahiwagang. Matapos gumawa ng sample ang unang may-ari ng tindahan, ang pangalawang may-ari ng tindahan ay sumunod sa pagkakataong ito. Sir, ang lawak ng aking tindahan ay 232 metro kwadrado, at ang presyo sa bawat metro kwadrado ay 900 mga barya ng Galaxy, ngunit ang aking tindahan ang mga paninda ay bahagyang mas malaki kaysa sa kanya. Kasama ang dekorasyon, ang kabuuang halaga ay humigit kumulang 270,000 Galaxy na mga barya. Kung gusto mo itong palitan ng 20. Oo, tumango si Hongdali, 25. Kung magdadagdag ka ng hanggang 10,000, ang susunod na tindahan ang susunod. Sa dalawang halimbawang ito, ang susunod na hakbang ay nagkakahalaga ng 250,000, at ang kabuuang 7 tindahan ay konektado, na sumasaklaw sa isang lugar na 1,335 metro kwadrado. Xiaoyi, dumaan sa mga formalidad. Inutusan ni Hongdali si Xiaoyi, at pagkatapos ay tumayo ng dahan-dahan, nag-iwan ng isang pangungusap na nagpabagsak sa lahat ng naruroon. Ang tindahang ito ay tinatawag na Dali Armor Store, at isang piraso lang ang ibinebenta nila araw-araw. Armor. Ang tindahan na may lawak na higit sa 1,300 metro kwadrado ay nagbebenta lamang ng isang piraso ng baluti araw-araw. Diyos, anong uri ng baluti yun? Ito ay dapat na ang pinakamahusay, tama. Pagkatapos, maraming salita. Mapagpa siyang idinagdag ni Hongdali, ibebenta ko na lang ang natitirang baluti na binili ko noon. Tang Moxon, Li Nianwei, Lucifer. God, okay lang din. Isang piraso sa isang araw. Yung tipong high-end na produkto. O gamitin ang natira. Isang tindahan na may lawak na higit sa 1,300 metro kwadrado, ang nagbebenta lang nito.
Galit na sinabi ni Tang Moxon, Dali, maaari ka bang maging mas seryoso? Napakaseryoso ko, kakaibang tanong ni Hong Dali, mukha ba akong napakaseryoso? Okay, okay. Huminga ng malalim si Tang Moxon. Sa totoo lang, hindi niya alam kung anong ekspresyon ang gagamitin ngayon, dapat ba niya itong suportahan o hindi. Ito ay isang napakaseryosong tanong. Matapos mabilis na makumplito ang mga formalidad, binati ng 7 may-ari ng tindahan ang isa't isa na may nakangisi, Marangal na Panginoon, mangyaring dahan-dahan. Pagkaalis ni Hong Dali, nagkatinginan ang 7 may-ari ng tindahan at sabay na nagtawanan. Ang isa sa kanila ay nagsabi, napakaswerte namin ngayon. Ngunit ito ay talagang mabuti. Ang maharlikang taong ito ay talagang handang magbayad ng napakalaking halaga para sakupin ang aming tindahan. Ang pangalawang tao ay nagsabi, oo, ang aming lugar ay masyadong kanto, at ang daloy ng mga customer ay hindi kailanman naging mataas. Isa o dalawa lamang ang pumupunta rito paminsan-minsan. Lahat ay tumitingin lamang at umalis. Bilang resulta, ang maharlikang Panginoon ay talagang handang kunin ang tindahang ito, at siya ay naniningil pa rin ng mataas na presyo. Ang ikatlong tao ay nagsabi, paano ako magiging isang peripheral nobleman? Walang kakulangan sa pera. Sabay-sabay na tumanggo ang lahat. Oo, walang kakapusan sa pera. Tapos hindi na napigilan ng lahat, nanginginig ang mga balikat nila. Obvious naman na napakahirap nitong bagay na nakakangiti. Ngunit iyon ang panig ni Hong Dali. Ituloy mo, tumawa ng malakas si Hong Dali, napakaasim at nakakapreskong pakiramdam na ito na hindi ko na talaga mapigilan ang 23 palapag. Ang 23 palapag ay isang pinakamataas na uri ng sandata. Hong Dali, ito pa rin ang lumang tuntunin, walisin mo ito ng buo, at walang pakialam kung magagamit ang iyong binili, gayon paman, ay install mo muna. Pagkatapos mabili ang mga armas, may 7 tindahan, ang lumang tuntunin ay 250,000 bawat tindahan, 7 sunod-sunod na tindahan, hindi hihigit, hindi bababa. Speaking of the 11th floor, buti na lang at hindi alam ng marami ang tungkol dito. Nang mabili na lahat ang 7 tindahan sa 23 palapag, kumalat ang balita. Hey, narinig mo ba ang tungkol dito? Bamulong ang isang may-ari ng tindahan, ngayon mayroon tayong isang peripheral nobleman dito. Isa rin siyang double peripheral nobleman. Sinusundan siya ng higit sa 100 tagasunod, anong estilo? Ang pangalawang may-ari ng tindahan ang boss ay tumanggaw ng mariin, nabalitaan ko na ang maharlikang Panginoong ito ay dalubhasa sa pagkolekta ng mga tindahan, at dalubhasa din siya sa pagkolekta ng mga tindahan sa hindi magandang lokasyon, ang uri ng mga tindahan na nalulugi. Nangolekta siya ng 7 sunod-sunod na tindahan, na nagkakahalaga ng 250,000 yuan bawat isa, na malaking bagay. Talaga o hindi? Nagtataka ang ikatlong may-ari ng tindahan, kung gayon, ano ang gagawin niya sa napakaraming tindahan na nalulugi? Nagpaplano ba siyang magnegosyo ng kagamitan? Sinusubukan ba niyang magnakaw ng negosyo mula sa amin? Mayroong ilang mga salita. Paano ito naging posible? Sa oras na ito, ang unang may-ari ng tindahan ay tumawa at sinabi, narinig ko ang pinakabagong mga balita mula doon. Ang marangal na lalaking ito ay kilala bilang isang alibughang anak. Binili niya ang tindahan para lang sayangin ang kanyang pamilya. Talagang kamangha-mangha. Talagang may isang bagay para sa lahat sa mga araw na ito, sinabi niya na ang kanyang tindahan ay nagbebenta lamang ng 1 piraso ng kagamitan araw-araw. Ang tindahan ay higit sa 1,500 metro kwadrado ng mga kagamitan, at 1 piraso lamang ng mga kagamitan ang nakadisplay bawat araw. Chapter 737, okay lang ba ito? Isang kagamitan lang sa isang araw. Matapos marinig ang sinabi ng may-ari ng tindahan, biglang naging excited ang mga ekspresyon ng ibang tao. Nagkatinginan sila ng malalaking mata at maliliit na mata. Ilang sandali pa ay hindi na napigilan nilang lahat at humagalpak sa tawa. Sa oras na ito, idinagdag ng pangalawang may-ari ng tindahan na si Sed, at hindi lang iyon, ang maharlikang puong ito ay nagsabi rin na ang mga kagamitan na kanyang ibinebenta ay ang lahat ng kanyang mga tira. Ang mga natirang kagamitan ay ginagamit niya 1 piraso sa isang araw, haha. Hinampas ng malakas ng ikatlong may-ari ng tindahan ang kanyang hita at tumawa. Sabi, magbenta ng isang kagamitan sa isang araw at gamitin ang natitirang kagamitan, haha. Anong klaseng kagamitan ang hindi maibebenta ng malaki kung magbebenta ka ng 1 piraso sa isang araw? Parang nilinaw ng maharlikang puong ito na mayroon siyang pera ngunit walang mapaggastos nito, tama ba? Hindi kapos sa pera. Ilang iba pang mga tao ang nagsabi at tumawa, hindi sila kapos sa pera, haha. Ngunit naglakad si Hong Dali mula sa 11 palapag hanggang sa 23 palapag. Sa 35 palapag, sa kalahating araw lang na trabaho, gumastos si Hong Dali ng mahigit 6 na milyong Galaxy Coins. Sa katunayan, pagdating sa pagbili ng mga kagamitan sa isang lugar na tulad nito, ang isang mahusay ay nagkakahalaga ng 10,000 mga barya ng Galaxy, ngunit naisip ni Hong Dali na iba siya sa mga normal na tao, bumibili lamang siya ng kagamitan ng walang mga inlay. Alam mo, sa gitna ng Galaxy Alliance, kadalasang mas mahal ang isang kagamitan dahil sa mga nakatanim na hiyas o alien beast core. Ang tunay na baluti, sandata,
alahas at iba pang hindi nakalagay na mga bagay ay itinuturing na napakahusay kung nagkakahalaga ang mga ito ng ilang libo o kahit 10,000 libo. Oo, kaya sa isang round, mahigit 6 na milyong Galaxy Coins ang ginamit upang bumili ng higit sa 700 piraso ng hindi naka-embed na kagamitan. At ang iba ay nakolekta lahat sa tindahan. Kuya Dali, ikaw talaga. Natigilan si Yin Tianzang nang makita niya ito, at sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya, sayang ang pera. Oh, sapat na ang espasyo. Ang espasyo sa loob ng space bracelet ni Hong Dali ay hindi maliit. Pagpapanggap, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga bagay na ito sa hinaharap, bilhin muna ang mga ito, at ibenta ang mga ito sa tindahan sa ibang pagkakataon kung hindi mo ito gagamitin. Tingnan ang konsepto ng mga tao sa pagbili ng mga bagay, kung ito ay kapaki-pakinabang o hindi. Bilhin muna ito at pagkatapos ay ibenta kapag hindi na ito kapaki-pakinabang. Tinakpan ni Yin Tianzang ang kanyang noo kumpara kay Hong Dali, tila talo lang siya. Bagamat karaniwan kong gustong gumastos ng pera, ang problema ay isa akong Galactic Noble. Nakahanda na ang lahat, may kailangan pa ba akong bilhin? Bilang resulta, ngayon ay tila ang pamimili ng tulad nito ay napakasaya. Matapos mabili ang lahat ng sandata, armas at alahas, dumiretso ang lahat sa ika-47 palapag sa pagkakataong ito. Lahat ay gawa sa mga kakaibang beast core at nakatanim na hiyas. Sa oras na ito, si Hong Dali at ang kanyang partido ay sinundan ng isang malaking grupo ng mga tao, na lahat ay may-ari ng tindahan sa palapag na ito lahat sila ay naghihintay. Sa sandaling sinabi ni Hong Dali na nais niyang isara ang tindahan, ang mga may-ari ng tindahan na ito ay tiyak na magmadali upang ipakilala kaagad ang kanilang mga tindahan. Siyempre, maghihintay iyon. Dahil ayon sa mga lumang tuntunin. Kailangang mamili muna ang Hong Dali at pagkatapos ay isara ang tindahan. Sa antas na ito, hindi gaanong nababalisa si Hong Dali. Ang pangunahing dahilan ay ang kalidad ng armor ay napakaganda kaya't si Hong Dali ay walang pasensya na pumili ng isang piraso sa isang pagkakataon, ngunit ang mga nakatanim na hiyas o core ay iba lahat ng mga katangian ay nakasalalay dito. Dahil gusto niyang maging pinakamalaking talunan sa universo, kailangan niyang pumasok sa pinakamalaking tindahan at bumili ng pinakamahusay na mga hiyas kaya naglakad si Hong Dali patungo sa pinakamalaking OnePlus Gemcore store sa buong ika-47 palapag. Saglit na natigilan si Hong Dali pagkapasok sa pinto. Ang tindahang ito ay malamang na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 20,000 metro kwadrado, at ang dalawang bilog ng mga counter sa loob at labas ay puno ng iba't ibang katangiang hiyas at kakaibang beast core. Siyempre, hindi ito ang dahilan kung bakit natigilan si Hong Dali. Ang talagang ikinagulat niya ay isang tao. Ito ay isang payat na figura, na may 8 planetary third-level guards na nakatayo sa paligid nito. Ang lahat ng iba pang clerk ng tindahan ay yumuko sa isang 45 degree na anggulo, hindi nangangahas na huminga. Ang kanyang buhok ay kasing pilak ng tubig, at may hawak siyang isang libro na may hindi malinaw na pamagat sa kanyang kamay. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng counter, pumipili ng mga gem core na maaaring magustuhan niya. Maharlika. Jiang Chenzo. Chenzo, nandito ka rin ba? Pumasok si Hong Dali sa tindahan at nagtatakang nagtanong, bakit, nandito ka ba para pumili ng mga hiyas na katangian? Nandito ka rin ba? Tumingin si Jiang Chenzo kay Hong Dali. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang eksena ng pagpatay kay Feiyun habang negal iligtas sa mga inosenteng tao. Napakunot ng noo si Jiang Chenzo at nakangiting sinabi, pumunta ako dito para tingnan kung may gusto ako, paano ka? Mukha siyang tuwang-tuwa kapag ngumiti siya. Ang kagandahan ay walang mayabang na aura gaya ng inaakala ng mga maharlikang galactic. Sa halip, ito ay mukhang napaka-elegante, tulad ng isang purong daffodil. Nandito ako para gumastos ng pera, pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong at sinagot ng walang katotohanan, ngayon lang kami nag-away, at tumitibok pa rin ang puso ko. Hehe, lumabas ka na at magpahinga. Ang taong ito ay prangka, ngumiti muli si Jiang Chenzo. Ang Hong Dali na ito ay napakakaibig-ibig sa kanyang prangka na kalikasan, nang walang anumang pagkukunwari, ginagawa niya kung ano siya at hindi nagpapatalo sa paligid ng bush. Napakadaling pakisamahan siya. Chenzo, napakaganda ng paraan ng pagngiti mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Yin Tianzang, mukhang hindi ka ngumingiti sa akin, Diyos ko. Bakit hindi ko laging makuha ang gusto ko sa iyo kung napaka-perpekto ko? Anong ngiti? Tianzang. Ang kapaligiran ay agad na nawasak. Dahan-daang kinuyam ni Jiang Chenzo ang kanyang mga kamao ng may galit, pwede bang huwag kang masyadong mapahiya? Okay. Napaatras si Yin Tianzang sa takot. Pagkatapos ay mabilis niyang sinubukan ang lahat para pasayahin si Jiang Chenzo, kung gusto mo ang mga bagay dito, bibilhin ko ito para sa iyo. Pagkatapos ay sinimulan niyang gayahin si Hong Dali, ito, ayaw nito, ay pak ang iba. Yin Tianzang. Galit na galit si Jiang Chenzo kaya nanginginig ang buong katawan niya, kung patuloy mong ipapahiya ang iyong sarili, maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Yin. Agad na napaluha si Tianzang pareho silang bumili ng mga gamit, bakit napakalaki ng agwat sa pagitan niya at ng kapatid ni Dali. Binaling ni Hong Dali ang kanyang ulo sa kabilang panig, hoy, kapatid na Tianzang, Chenzo, anong ginagawa ninyong dalawa?
Nag-aaway na naman ba kayo? Casual niyang itinuro ang isang alien core sa loob ng counter at sinabing, ilabas mo ito at tingnan ko. Salamat. Nakita mo ba iyon? Iminuwestre ni Jiang Chenzo si Yin Tianzang, tingnan mo si Hong Dali, iyon ang kanyang normal na paraan ng pagbili ng mga bagay, okay. Tang Moxon, Li Nianwei, Lucifer, iba. Bamuka ang bibig ng lahat, okay lang ba ito? Napaluha muli si Yin Tianzang. Ang nakikita mo ay isang ilusyon. Ito ay tiyak na isang ilusyon. Si Brother Dali ay mas matapang sa pagbili ng mga bagay kaysa sa dati. Okay, Noble Lord, maingat na iniabot ng waiter ang alien core sa kamay ni Hong Dali, ikaw, tingnan mo, nanginginig ang mga kamay ng batang babae sa pananibik. Ang marangal na double peripheral aristocrat na ito ay talagang nagpasalamat sa kanyang sarili. Nagpasalamat talaga siya. Parang panaginip lang. Well, kinuha ni Hong Dali ang 8-power alien core sa kanyang kamay, nil-arrow ito saglit, at pagkatapos ay ibinalik ito. Pagkatapos ay tiningnan niya itong muli at itinuro ang isang hiyas na katangian sa gilid, ito ay para rin sa iyo. Tingnan ko. Okay. Di nagtagal, pagkatapos tingnan ang mga hiyas ng katangian, umiling muli si Hong Dali at biglang nagtanong, bueno, hindi ko masyadong gusto ang mga ito, ano ang mayroon ka dito? Gupitan ang magaspang na bato. Gusto ko ng magaspang na bato, hindi na prosesong bato. Gusto talaga ng Hong Dali na ito ng mga hilaw na bato sa halip na mga ginupit na gemstones. Anong nangyayari dito? Dali, dahan-daang naglakad si Jiang Chenzo at nagtanong, hindi ba mas magiging kapaki-pakinabang ang mga hiyas kung pinutol ito? Bakit kailangan natin ng mga hilaw na bato? Hoy, tumawa si Hong Dali, itago mo ito. Sa tingin ko ay hindi. Bihira. Galit na ibinaling ni Jiang Chenzo ang kanyang ulo, misteryoso, Okay, magiging kapaki-pakinabang ako, nakangiting sabi ni Hong Dali, bibigyan kita kapag handa na ako. Hehe, may ibibigay na naman ba itong si Hong Dali sa kanya? Nang maisip niya ito, biglang namula muli ang mukha ni Jiang Chenzo, at pagkatapos ay umiling siya. Hindi na siya makapagpigil sa pagkakataong ito, kung hindi siya magsasabi ng anuman, na magiging masama pa rin. Bukod dito, ang hiyas ng katangiang ito ay hindi napakahusay, at ang pinakamataas na katangian ay 10 puntos lamang. Hindi siya nagkukulang sa ganoong bagay. Gayunpaman, si Yin Tianzang sa gilid ay nagpasya na kung ano ang ibibigay ni Hong Dali ay dapat na isang magandang bagay, kaya siya ay lumapit at sinabing nakangiti, Brother Dali, bigyan mo rin ako pagdating ng oras, hehe. Dapat lang, hehe. Tumango si Hong Dali. Sa oras na ito ay pumasok na ang clerk sa likod na bodega para kumuha ng kung ano. Dito mayroong 2 galactic nobles at isang double noble. Sino ang naglakas loob na magsabi ng kalokohan sa ganoong lineup? Hindi ba't ito ay tumutugon lamang sa bawat kahilingan? Pagkaraan ng ilang sandali, ang clerk ay naglabas ng ilang hindi nakatatak na magaspang na bato mula sa likuran at nagsabi, mahal na Panginoon, gusto mo ba ng ganitong uri ng magaspang na bato? Ang mga ito ay hindi pa nabubuksan, at ang mga magaspang na bato sa loob ay ang mga ari-arian ay hindi pa rin nakikita. Oo, iyon lang. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay at sinabi. Okay. Naglagay ang clerk ng magaspang na bato na kasing laki ng kamao niya kay Hong Dali. Nasa kamay. Sinubukan ni Hong Dali ang katangiang hiyas at ang alien core noon, ngunit hindi niya ito maakit. Ang problemang ito ay lumitaw. Para kay Hong Dali, na naghahanap lamang ng pinakamahusay sa lahat ng bagay, walang kabuluhan kung ang katangiang hiyas at alien beast core ay hindi mabibighani. Para sa kanyang mga kaibigan, binibilang ni Hong Dali ang mga mamahaling hiyas at core na ito sa bawat tao ang 20 gem inlaid na posisyon sa buong kagamitan sa katawan ay dapat lahat ay napakataas ng kalidad, at magdagdag lamang ng 10 katangian. Paano tumutugma ang mga ordinaryong kalakal sa aking katayuan bilang isang alibughang anak? Palihim na ginamit ang kanyang mga kasanayan sa pagproseso ng alahas, marahang pinisil ito ni Hong Dali, at biglang nahulog ang isang layer ng basura sa ibabaw ng magaspang na bato sa kanyang kamay, na mabilis na nagsiwalat ng katangiang hiyas sa loob, na may kapangyarihan na dagdag 8. Pagproseso ng gemstone. Noong siya ay nasa Earth, bago ito konektado sa universo, ang kaakit-akit na mga kasanayan ni Hong Dali sa oras na iyon ay higit sa 10 puntos sa kabuuan, na napakalakas. Ngunit sa universo, ang katangiang ito ay labis na nakompress. Pagkatapos niyang mabigani, tumaas lang ng 4 na puntos ang katangian. Lakas dagdag 1. Kaya nga, nagkibit-balikat si Hong Dali, ito ang uri ng bagay na kailangan mo. Ilan ang mayroon ka rito sa kabuuan? Kabanata 738, ang masakit mong hilinghing asterisk ay mali ang tono. Oo, nag-isip ng mabuti ang clerk, mga 500 kilo ng magaspang na bato. Ayon sa ratio ng isang katangiang batong pang-alahas kada kilo, ito ay humigit kumulang 500 katangiang batong pang-alahas. Ngunit ang presyo ng mga katangiang ito ng mga hiyas na ito mahirap suriin. 500 yuan, okay, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, kalkulahin ito ng direkta batay sa bato na may 9 na puntos ng katangian ng lakas. Magkano ang halaga ng bato?
32,000. Marahas na pinunasan ng clerk ang kanyang malamig na pawis, ngunit maharlikang maharlika, hindi kami nangangahas na magkalkula ng ganito. Sa 90 puntos ng mga katangian, kung ang mga magaspang na bato na ito ay maaaring putulin sa higit sa 100 piraso, ito ay maituturing na isang pagsabog ng swerte. Sa pangkalahatan, marahil ay mga alas 6 o alas 7 na. Ang resulta ng nangungunang nobela ay ang lahat ng mga kalkulasyon ay batay sa 90 puntos na mga katangian. Kung ang tagapamahala ng tindahan ay bibigyan pa ng 10 lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na dein ang mga peripheral nobles tulad nito. Dali, napakaraming attribute gems ang binili mo. Nagulat si Jiang Chenzo sa pagkakataong ito, bakit ka bumibili ng napakaraming mababang katangiang hiyas? Bakit hindi na lang bumili ng 10 hiyas ng katangian? Para mag-aksaya ng pera, tumingin si Hong Dali kay Xiangling Xiaoyi, wala akong pakialam, Sister Xiaoyi, ipauubaya ko sa iyo mamaya, hehe. Lumakad pasulong si Ling Xiaoyi, ngumiti at nagsabi, okay, young master. Agad naman siyang nagbayad. Kung saan, ang tindahan ay hindi maglalakas loob na ibenta ang mga magaspang na batong ito na may 9 na katangian sa lahat ng gastos. Sa wakas, pagkatapos ng isang simpleng negosasyon, kinakalkula nila ang mga magaspang na bato na may 8 katangian para sa kabuuang 500 yuan, at ang kabuuang konsumo ay 800 yuan. Libu-libong mga barya sa galaxy. Ngayong ang baluti, sandata, alahas at katangiang hiyas ay nabili na, ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan. Siya, natatawa at sinabing, okay, as usual, magsara tayo ng ilang tindahan. Isara ang mga tindahan. Kakaibang tanong ni Jiang Chenzo, Dali, nagpaplano ka bang magnegosyo dito? Tumingin siya sa taas at baba habang sinasabi ito. Maingat na tiningnan ni Hong Dali ang kanyang bagong color windbreaker, tumango at nagsabi, well, dual nobles, commercial martial arts do need exposure, then I will see first how you plan to do business. Commandant si Yin Tianzang sa gilid, Chenzo. Promise magugulat ka. Hehehehe. Kalokohan, galit na sabi ni Jiang Chenzo, hindi madaling maging double noble. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay kasing ignorante mo? Muling napaluha si Yin Tianzang. Manmian, Chenzo, bakit palagi mo akong minamaliit ng sobra? Hey, direktang tinawag ni Hong Dali si Ling Xiaoyi sa oras na ito, Xiaoyi, tawagan ang mga may-ari ng tindahan. Pipili ako kung alin ang bibilhin. Okay, young master. Nakangiting tumango si Ling Xiaoyi at pagkatapos ay pumunta upang ipaalam sa mga may-ari ng tindahan. Maya-maya ay nakarating na kami sa isang maliit na conference room na nakaimpake na. Mga kalahok, Hong Dali, Jiang Chenzo, Yin Tianzang. Ang pumatay, Ling Xiaoyi. Mga kakumpetensya, mga may-ari ng tindahan sa ika-47 palapag. Sa labas ng pinto, mga may-ari ng tindahan na dumating upang panoorin ang kaguluhan. Iba pa, 9 na malalaking aso, lahat. Ang mga bantay ng Galaxy Nobles at iba pa ay nakaayos sa magkabilang panig, na may 9 na malalaking paa ng aso na nakahilera sa dingding, at lahat ng iba ay nakatayo ng maayos sa dingding. Dumating lahat ang host, mga manunood, at mga komentarista, at nagsimula ang kompetisyon. Una, lumakad pasulong ang isang may-ari ng tindahan sa maliliit na hakbang, lumakad papunta sa entablado, tumingin sa marangyang line-up sa ibaba, lumunok ng husto, at pagkatapos ay kumuha ng pansamantalang ulat. Mga mahal na maharlika, sabi ng may-ari ng tindahan. Tiningnan ng amo ang ulat sa kanyang kamay at sinabi sa isang malungkot at miserableng tono, ang aking tindahan ay tinatawag na Faith and Jewelry Shop. Ito ay sumasaklaw sa isang lugar na 245 metro kwadrado. Ang kasalukuyang taunang gastos ay 178,000 Galaxy Coins, at ang halaga ng hilaw na materyales ay 34,000. 1,000 Galaxy Coins, ang sweldo ng empleyado ay 12,000 lamang noong nakaraang buwan, at ang netong kita ng empleyado ay 12,000 lamang noong nakaraang taon. 8,000 Galaxy Coins, wuuu. Matapos marinig ang sinabi ng amo, lihim na sumimangot si Jiang Chenzo, tumatanggap pa ba si Dali ng ganitong tindahan? Hinawakan ni Yin Tianzang ang kanyang baba, mukhang maganda ito, Dali, ano sa palagay mo? Yin Tianzang. Galit na galit si Jiang Chenzo na halos lumabas ang kanyang mga ugat, naniniwala ka ba? Talagang binugbog kita. Napaluha si Yin Tianzang, natatakot ako. Sinubukan ni Tang Moxon at ng iba pa ang kanilang makakaya na pigilan ang kanilang pagtawa. Ang Yin Tianzang na ito ay napakalungkot. Sa oras na ito, walang siglang nagkomento si Hong Dali, hoy, itong boss, mali ang tono ng masakit mong daing, sa susunod. Fudge. Tumawa kaagad si Jiang Chenzo. Ang dahilan na ibinigay ni Hong Dali ay masyadong kakaiba. Nang marinig ito ng amo, biglang namutla, at nawalan ng pag-asa na lumabas ng pinto. Paglabas niya, ang mga manunood sa labas ay nagtanong, hoy, kumusta ito boss? Ano ang sinabi ng maharlikang tao? Sabi niya. Halos mapaiyak ang may-ari ng tindahan, sinabi niya na mali ang tono ng masasakit kung pag-ungol. Nagulat ang lahat, naku, nakakaawa ito. Kung sakupin ng ginoong ito ang iyong tindahan, ito ay magiging 250,000 yuan.
Kung mayroon kang mas maraming paninda, iyon ay 300,000 yuan. Talaga, naibalik mo ang lahat ng perang nawala sa nakaraang 2 araw. Oo, sayang naman. Tumigil ka na sa pagsasalita, papasok na ang susunod. Sa oras na ito, pumasok ang pangalawang amo. Honorable Noble Lord, napaluha ang pangalawang boss pagkapasok niya sa pinto. Ang aking shop ay tinatawag na Mingjing Jewelry Shop, na may kabuuang puhunan na 230,000 yuan. Hanggang ngayon, nawalan ako ng higit sa 30,000 Galaxy Coins. Nanligaw, please take over my shop, Noble Lord. Ibinuka ni Jiang Chenzo ang kanyang bibig, hindi ito kasing ganda ng una. Hoy, boss, kung mas miserable ang mga mata mo, oo, ito ang nararamdaman mo. Hinampas ni Hong Dali ang mesa, susunod. Damn! Nabigo na naman. Lumabas din ang pangalawang may-ari ng tindahan. Ang mga manunood sa labas ay muling nagtanong, kumusta ang oras na ito? Sinabi ng may-ari ng tindahan, sinabi ng aking Panginoon na ang aking mga mata ay hindi sapat na miserable. Bamantong hininga ang lahat, sayang. Mayroong ilang mga boss sa likod, kabilang si Hong Dali. Ang nasa sabyek ay hindi sumang-ayon, at si Jiang Chenzo ay naging mas nalilito habang nakikinig. Pinaplano ba nilang ibenta ang tindahan, o narito ba sila para makipagkompetensya? Bakit parang mabangkarote ka na? Malapit na. Marami pang may-ari ng tindahan ang bumalik na nabigo. Sa oras na ito, pumasok ang isang napakaraming may-ari ng tindahan. Napaluha siya pagpasok niya, marangal na Panginoon, nalugi ako. Maaari kang magtakda ng anumang presyo para sa aking tindahan. Ibenta ito kung bibigyan mo ako ng pera. Bankrupt. Nang marinig ito ni Hong Dali, agad siyang natuwa, ilang pera ang nawala sa iyo. Ang may-ari ng tindahan ay napaungol, nalulugi ka hanggat nag-i-invest ka. Karaniwang wala kang kahit isang customer. Wala, ikaw lang. Tumawa ng malakas si Hong Dali, iyong tindahan lang. Sarado lahat ng tindahan sa paligid mo. Ipahanda ang mga amo, hahaha. 100,000. Salamat, mahal na tao. Ginawa talaga ito ng may-ari ng tindahan. Puno ng pagtataka. Tumawa siya ng malakas at tumakbo palabas. Paglabas nila, lahat ay nagtipon sa paligid nila, paano ito? Tapos na. Naghiyawan ang may-ari ng tindahan, 7 tindahan, bawat isa ay may 300,000 yuan. Ha. Sa wakas na ibenta na ang tindahang ito, sa wakas na benta na. Napabuntong hininga ang lahat, bakit? Hindi ako napakaswerte. Sayang naman. Si Jiang Chenzo ay natakot. Pakiramdam niya ay may mali ngayon, hindi pa kaya ako nagigising. Bilang isang marangal na Galactic Noble, si Jiang Chenzo ay talagang hindi kapos sa pera. Pero ang problema, hindi ibig sabihin na walang kakapusan sa pera ay maaari mo na lang itong itapon at paglaruan. Hindi ka ba nakinig sa sinabi ng may-ari ng tindahan? Gaano man kalaki ang puhunan mo, nalulugi ka gaya ng karaniwan mong hindi nakakakuha ng isang customer. Ano ang silbi ng pagbili nito sa isang tindahang tulad nito? Dali, maingat na tiningnan ni Jiang Chenzo ang mga mata ni Hong Dali, sinusubukang tingnan kung may mali, nagkamali ka ba? Ang isang tindahan na nalulugi ay maaaring tabyusin ito ng mas mura, ngunit direkta kang gumagawa ng 300,000. Mayroon ding pagsubok sa promosyon. Para sa dobleng maharlika. Kahit wala kang pakialam, hindi sulit kung pagtawanan ka mamaya. Balik tayo ngayon. Talaga bang binili mo ito para lang sa alibughang tao? Mabangis na hinaplos ni Jiang Chenzo ang kanyang mga templo, wala na ba talagang ibang layunin? Aliberga. Iningatan ito ni Hong Shui sa system menu sa kanyang isip, kasalukuyang halaga ng pera na nawala, 7,350,000 Galaxy Coins. Well, mukhang ang mga tindahan na ito ay talagang isang pag-aaksaya ng pera para sa mga kagamitang hiyas at iba pa, kailangan pa nating maghintay upang matukoy kung alin ang mga nagamit na ang mga natitira ay maaaring magamit upang makalkula kung gaano karaming pera ang nawala sa kabuuan. Kalimutan mo na ito, galit na tumayo si Jiang Chenzo, talagang nakahanap si Senior Mo Chanji ng isang mahusay, nakahalili. Sabi niya sabay wave ng kamay. Huwei, fair na. Ngumuso si Hong Dali at nakangiting sinabi, Miss Chenzo, magkita tayo mamaya sa Trial Tower. Tamad na akong pansinin ka. Nag-iwan ng pangungusap si Jiang Chenzo. Hoy, Chenzo, hintayin mo ako. Tumingin si Yin Tianzang kay Hong Dali at pagkatapos ay kay Jiang Chenzo. Pakiramdam niya ay napakahirap pumili ngayon, sa huli ay sinundan niya si Jiang Chenzo, hindi ganoon ang kapatid kong si Dali. Saan tayo pupunta? Jiang Chenzo, pumunta ka sa impyerno. Sa pangunahing lungsod ng Shenluo, sa isang red level na Noble Manor sa West 68th District. Narinig mo ba? Isang red level na peripheral nobleman ang nakaupo sa sofa at sinabi sa malalim na boses, nagpunta si Feiyun upang maghanap ng problema kay Hong Dali, ngunit pinatay kaagad. 3 iba pang tao ang namatay kasama niya, lahat sila ay mahuhusay na manlalaro. Well, narinig ko ang tungkol dito. Ang isa pang red level na peripheral nobleman ay dahan-daang tumango at nagsabi, ang Hong Dali na ito ay medyo walang awa. Parang wala namang mali sa kanya. Nga pala, narinig ko rin kay Xingxing. Ang mga tao sa daungan ay nagulat na ang Hong Dali na ito ay tila isang dobleng maharlika ngayon. But this is good.
It will stop us from challenging him in the promotion assessment. Tama, tumango ang huli, okay, huwag ka nang masyadong mag-isip, malapit na ang trial tower. Bukas na, subukan mo muna. Ayon sa pinakabagong balita, maraming magagandang kayamanan dito. Kung makakakuha ka ng ilan, ito ay napakahusay para sa pagpapahusay ng iyong lakas. Siyempre, humanda ka. Tara at tingnan natin mamaya. Pagkatapos ng Kabanata 739, hindi na ako magpapatalo. Sa loob ng revolving restaurant ni Brent, sa pribadong silid no. Isa. Bumalik sa kanyang silid, umupo si Levi sa kama at bahagyang ibinaba ang kanyang ulo. Marahan niyang kinuha ang isang kwintas sa kanyang mga braso, na may dalawang salitang nakaukit dito, William. Kuya, pagtingin sa nakasulat sa kwintas, marahan itong hinawakan ni Levi's gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang mga galaw ay napakagaan at banayad, ngunit ang kanyang mga mata ay nawalan ng focus. 26 na taon na ang nakalipas. Noong taong iyon, si Levi ay 9 na taong gulang at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si William, ay 7. Earth, sa isang maliit na nakahiwalay na nayon sa Siberian ice sheet. Narito ang killer training base ng pinakamalaking killer organization sa mundo, ang Dark Killer. Ang 9 na taong gulang na si Levi ay nakagawa na ng kanyang marka sa killer training camp, at ang kanyang kakayahang kontrolin ang mga kalamnan ay bahagyang nagpakita ng kalamangan nito. 9 na taong gulang, para sa isang ordinaryong tao, ay nasa ikalawang baitang ng elementarya. Ngunit kayang buhati ni Levi's ang higit sa 70 kilo ng mga bagay, at pumatay pa nga ng 8 werewolves gamit ang kanyang mga kamay sa Siberian ice field. 9 na taong gulang. Mayroon na siyang ganoong record, na sapat na upang ipagmalaki sa kanyang mga kasamahan. Ngunit ang kanyang kapatid ay isang ordinaryong tao lamang at nangangailangan ng kanyang proteksyon sa bawat pagkakataon. Hoy, walang kwentang bata, tingnan mo ang iyong kapatid, at tingnan mo, maaari mo bang itigil ang pagiging walang kwenta? Kailangan mo ba ng isang taong magtatanggol sa iyo sa bawat oras? Tingnan mo si William, wala siyang magawa, kumakain lang siya at naghihintay doon araw-araw. Kamatayan, ugong, maya-maya, mamamatay ako sa ilalim ng kuko ng lobo. Hindi, na-absorb na siguro ang essence ng kapatid ko, na iwan ang isang walang kwentang kapatid. Natatakot pa rin siya kapag nakikita niya ang lobo. Ito ay nakakahiya. Ang lahat ng ganyang mga pangungusap. Si William ay nagtatrabaho ng husto, ngunit mayroong isang agwat kumpara sa kanyang kapatid na maaaring kontrolin ang kanyang mga kalamnan. Sobrang laki lang. William, huwag kang panghinaan ng loob, naniniwala akong kaya mo. Gabi-gabi. Hinawakan ni Levi si William sa kanyang mga bisig at inaliw siya, kaya ko ito. Kaya mo rin. Halika, hanggat nakaligtas ka sa panahong ito, ilalabas kita kahit anong mangyari. I swear. Well, alam mo, ang kapatid ko ang pinakamakapangyarihan. Nakayakap ang munting William sa mga bisig ni Levi na may mga sugat sa buong katawan. Bumulong siya, ang maliit na pinsalang ito ay wala, tiyak na magsusumikap ako. Hinding-hindi ako susuko. Ito ang magaling kong kapatid. 18 taon na ang nakalilipas, si Levi's ay 17 taong gulang at ang kanyang nakababatang kapatid na si William. 15. Sa Siberian ice sheet, nagsisimula ang pinaka-brutal na survival duel. 118 batang mamamatay tao. Hindi tulad sa alamat na isang tao lang ang makakaligtas sa isang laban. Ang kanilang mga pamamaraan ay mas malupit at barbaric kaysa doon. Lahat ng 118 tao ay pumasok sa larangan ng yelo nang walang limitasyon sa oras, ngunit sa huli ay 3 tao lamang ang nakaligtas. 118 hanggang 3. Sa loob lamang ng isang buwan, mayroong 118 tao, at 34 ang natira. Nang sumunod na buwan, 11 ang natira. Sa ikatlong buwan, ang huling 6 na natitira. Sa oras na ito, si Levi's at ang kanyang kapatid ay nahaharap sa pagkubkob ng huling 4 na tao. Ito ay isang napaka-brutal na labanan, na ang magkabilang panig ay gumagamit ng lahat ng posibleng paraan. Sa huli, nakaligtas si Levi's, ngunit nahulog ang kanyang kapatid na si William. Kuya, gising na. Niyakap ni Levi's ang katawan ng kanyang kapatid at desperadong sumigaw, napagkasunduan namin na pagdating ng panahon magkasama kaming lumabas. Nagkasundo kami na walang mamamatay. Paano ka? Kumapit. Ahem, kuya, I can't, lalong nanlamig ang katawan ni William. Tumingin siya kay Levi's, biglang ngumiti, at bumulong, pasensya ka na, kuya, hindi ako makakasama sa iyo. Malaya ako, kuya, dapat, ibigay mo sa akin ang aking bahagi, mamuhay tayo. Ang 15 taong gulang na si William ay namatay ng ganoon. Sa labanang iyon, mayroong 118 tao, at sa huli ay si Levi na lamang ang natira. Kuya, tingnan mo, may nakita akong maliit na bakal. Gusto kong yukit ang pangalan ko dito. Sa ganitong paraan, kuya, madadala mo ako sa lahat ng oras. Kuya, nakakita ako ng isa pang maliit na piraso ng bakal. Nako, inukit ko ang pangalan mo at inilagay sa katawan ko. Kuya, sobrang sakit. Muntik na akong makagat ng lobo ngayon. 6 na taon na ang nakalilipas, si Levi's ay 29 na taong gulang.
Ganap na ay wipe out ang Dark Killer Organization at maging isang libreng killer, ang pinuno ng 4 na Emperor sa Killer World. Palayaw, Tyrant. Dahan-daang hinaplos ang maliit na piraso ng bakal na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid, huminga ng malalim si Levi at bumulong, "Kuya, may nakilala akong katulad mo, nakababatang kapatid din siya. Katulad mo siya, araw-araw siyang masaya." Sa katunayan, alam kong marami siyang iniisip. Pero hindi naman importante ang mga iyon, di ba? Ang pangalan niya ay Hongdali. Gusto niyang tawagin siyang Young Master, at gusto ko rin. Gusto ko siyang tawaging Young Master. Napakahusay niyang protektahan ang mga kaibigan sa paligid niya, na napakahusay. Gusto ko rin siyang protektahan, handa akong protektahan siya. Noong nasa lupa ako, sapat na ako. Malakas. Ngunit sa universo, mahina pa rin ang lakas ko. Huling beses, nawala ako at nawala ka. Ayokong mangyari ulit ang parehong bagay. Maingat niyang sabi. Inilagay niya ang maliit na piraso ng bakal sa kanyang mga braso at isinuot ang bagong nakuhang windbreaker. Haomeng. Wais. Napakatigas ng kanyang mga mata. Hindi na ako magpapatalo ulit. Sa labas ng kwarto ni Levi. Sina Lucifer, Liang at iba pang mga tao ay nagtipon sa gitna ng sala, pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. Nagsindi muna ng sigarilyo si Lucifer, pagkatapos ay tumingin sa paligid, at sinabi sa mahinang boses, tiyak na nakita ng lahat ang nangyari ngayon. Sa Silver Blue Super Planet na ito, ang order ay hindi kasing ganda ng sa Earth. Ang antas ng pagsupil ay napakaseryoso, at marami ring malalakas na tao. Ngayon si Dali talaga ang kumilos. Hindi siya ganito dati. Hindi niya kakayanin ang malalaking krisis na iyon, at sa lakas ni kapatid na Levi, hindi siya nakagawa ng kahit isang hakbang laban sa walang awa na taong iyon. Nakakatakot lang. Marahan na bamantong hininga si Tang Moxon at sinabing, "Nako, gusto lang ni Dali na maging masaya." Sinong mag-aakala na mangyayari ang ganoong bagay, ito talaga. Miss Zinkson. Ngumiti si Ling Xiaoyi at niyakap ang braso ni Tang Moxon, na nagsasabing, "Magsumikap tayo, alang-alang dito." Young Master, hindi ba mas mabuti kung pag-isipan natin itong mabuti? Hindi mahalaga kung ano ang nangyari ngayon, at least kaya nating lutasin ang krisis. Kung hindi, paano kung hindi natin ito kakayanin kung mangyari ito sa hinaharap? Hindi ba't mas malala pa? Kailangan kong sabihin na may katuturan pa rin ang mga salita ni Ling Xiaoyi. Ang bagay na ito ngayon. Hindi bababa sa ito ay nakokontrol, at ang mga kahihinatnan ay hindi ganoon kalubha. Ngunit kung hindi natin babalaan ang lahat sa pagkakataong ito, kung may mangyari na hindi malulutas sa hinaharap, hindi ba't huli na ang lahat para pagsisihan ito? Kami ay mga binti ng aso. Tumingin si Liang sa lahat at same time na sinabi, kung ang paa ng aso ay hindi maaaring mag-alala tungkol sa Young Master, ano pa ang matatawag nating binti ng aso? Kaya, dahan-daang sinabi ni Lucifer, ang dapat nating gawin ngayon ang ginagawa natin ay magsikap na pagbutihin ang sarili nating lakas. Napakaraming sandata at hiyas ang binili ni Young Master ngayon. Sa tingin ko naunawaan na ng lahat ang layunin, ibig sabihin, gustong pagbutihin ng Young Master ang ating mga katangian at palakasin ang mga ito. Walang pinagkaiba dito sa Earth, napakahalaga pa rin ng lakas. Maging handa para sa panganib sa panahon ng kapayapaan, si Li Nianwei, na gumaganap bilang isang malaking kapatid na babae sa koponan, ay tumingin sa lahat at mahinang sinabi, para sa kapakanan ng Young Master, lahat ay dapat magsikap na mapabuti ang kanilang sarili. Magsimula tayo sa Trial Tower na bubuksan sa lalong madaling panahon. Nagkatinginan ang lahat, iniunat ang kanilang mga kamay, at mahigpit na hinawakan ang isa't isa, okay. Halika, alang-alang sa Young Master. Sa loob ng Sauron Auction House. Brother Yefeng, kumusta ang paghahanda? Ngumiti si Fatiwei Emperor Sauron at tinapik si Yefeng sa balikat, ang Trial Tower sa pagkakataong ito ay dapat ihanda ng Galaxy Virtual Network Company, iyon ay, ang Galaxy Nobles isang pagsubok para sa paglinang ng mga mahuhusay na mandirigma. Ang tunay na pig trial. Sa pagkakataong ito, inanunsyo ng Galaxy Nobles na kung makapasa ka sa unang 20 palapag, direkta kang magiging red level peripheral noble. Kung papasa ka sa 22 palapag, magiging orange level noble ka. Level 24, level 26, level 28, level 28, level 28, level 30, level 30, level 30. Bukod pa sa katayuan ng peripheral noble na ito, mayroong hindi mabilang na mga kayamanan. Kung kukuha ka ng kahit ano pagkatapos ng level 20, magsisimula ito sa hindi bababa sa 1,000,000 Galaxy Coins. Makakatanggap din ito ng malakas na pagsasanay mula sa mga maharlika ng Galaxy at lahat ng uri ng natatanging mapagkukunan. So, lumuwa ang mata ng taong grasa. Jin Guang, halika. Oo, alam ko. Dahan-daang tumango si Yefeng, magsisikap ako, huwag kang mag-alala. Sa kabilang banda, sa isang hindi masyadong malaking manor. Xiao Yanze, kumusta ang iyong paghahanda? Isang lumang holographic projection na imahe ang lumiwanag sa lupa, tinitingnan si Guya na nagsisikap na maghanda, sa oras na ito sa Trial Tower, dapat kang magsikap. Maraming benepisyo. Hanggat maaari mong matagumpay na makapasok sa ika-20 palapag ay magiging malaking tulong sa iyo sa hinaharap. Well, huwag kang mag-alala.
Huminga ng malalim si Guyan, handa na ang lahat. Okay. Galaxy Marangal, sa Jiang Family Manor. Shenzo, kumusta ang paghahanda? Hinawakan ni Jiang Duxing ang kanyang tubo sa kanyang bibig, tumingin kay Jiang Chenzo na maingat na naghahanda, at sinabing dahan-dahan, ayon sa mga balita mula sa itaas, sa pagkakataong ito ang trial tower ay talagang para sa ating mga maharlika sa kalawakan. Ito ay espesyal na itinayo upang piliin ang pinakamahusay na mga talento. Mayroong higit sa 3,000 pangunahing mga lungsod sa buong Galaxy Alliance. Ang bawat pangunahing lungsod ay may hindi mabilang na mga kondisyon sa ilalim ng mga talento. Ang makalusot sa unang 25 palapag ay ganap na mga henyo. Sa paunang kabuoang 100 attribute, maaari kang magdala ng madaling gamiting sandata para i-scan sa trial tower. Anumang natatanging kasanayan sa katotohanan. Lahat ay magagamit. Kabilang ang lahat ng uri ng mga espesyal na kakayahan. Kasama ang lahat ng uri ng martial arts na natutunan. Hindi ko alam kung may makakalusot sa ika-25 palapag. Sana makalabas tayo sa pangunahing lungsod ng Shinra. Napakagaling. Kabanata 740, Trial Tower, bukas. Napakahirap ba? Matapos pakinggan ang mga salita ng kanyang ama, hindi naiwasang itanong ni Jiang Chenzo, mayroon tayong daan-daang milyong mandirigma sa pangunahing lungsod ng Shenluo. Posible bang walang kahit isang henyo na makakalusot sa ika-25 palapag? Napakahirap. Napakahirap. Si Jiang Duxing ay huminga ng kanyang tubo at mahinang sinabi, lahat ng iba ay maayos, ngunit ang susi ay kung ano ang konsepto ng isang paunang buong katangian ng 100. Ngunit kahit na ikaw ay isang ordinaryong tao, maaari mong gamitin ang mga makapangyarihang iyon. Mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit ang pisikal na lakas ng mga tao ay palaging mauubos. Matapos makapasa sa isang antas, hindi magkakaroon ng maraming oras ng pagbawi. Mataas na intensidad na labanan, lalong lumalakas na mga antas, ang unang 3 antas, simple. 4 hanggang 6 ay mas mahirap. Mula 7 hanggang 9, sa pangkalahatan ay mas malalakas na mandirigma ang nasa antas na ito. Mula 10 hanggang 12, ang mga mandirigma na maaaring makapasok sa seksyong ito ay maaaring ituring na napakahusay. Iyan talaga ang antas. Siya ay dapat ituring bilang isang henyo sa bawat pangunahing antas. Pagkatapos ng ika-15 antas, kaya't pagkatapos ng ika-15 antas, kaya't. Ngumiti si Jiang Duxing, subukan ito, kahit na ang mga gantimpala ay magiging mas mayaman kapag pumunta ka sa likod. Huwag maglagay ng labis na psikolohikal na presyon. Naniniwala ako na ang aking anak na babae ay napakalakas pa rin. Subukan lang ang iyong makakaya. Naiintindihan ko, ama. Bahagyang tumanggo si Jiang Chenzo, susubukan ko ang aking makakaya. Galaxy Alliance. Era, taong 2,165,541, 1:00 ng hapon. Sa gitna ng buong Galaxy Alliance, isang napakalaking projection ng anunsyo ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Silver Blue Superplanet. Ang malaking projection ng anunsyo na ito ay nasuspine sa kalangitan sa itaas ng bawat pangunahing lungsod. Ito ay 10,000 kilometro ang haba at 10,000 kilometro ang lapad. May mga hanay ng mga salita na nakasulat sa lingua franca ng sansinukob. Galactic Humanity malapit nang mabuksan ang Virtual World Trial Tower. Henyo ka ba? Hindi ka ba pinapahalagahan? Hindi ka makakahanap ng kalaban. Pagkatapos ay sumali sa Trial Tower. Dito, may walang katapusang hamon. May walang katapusang kayamanan. Dumaan sa unang 20 palapag at maging Red Level Peripheral Noble, dumaan sa ika-24 na antas, at dilaw na antas. 6 na antas, berdeng antas. Maaaring gamitin ang 5 Galaxy Coins upang kumpletuhin ang level ng isang beses, na walang limitasyon sa oras at walang limitasyon sa bilang ng beses. Ang reward ay palaging may bisa. Sa sandaling ginawa ang anunsyo na ito mula sa langit, lahat ng nasa Silver Blue Superplaneta ay nasa sabik. Oh my God, I can actually have the opportunity to directly become a peripheral noble. Napakagandang bagay, hahaha. Dapat sumali ka. Haha, ang martial arts na natutunan ko ay sa wakas ay kapaki-pakinabang. Bilis, dali, tingnan mo. This time siguradong magiging masaya, kahit hindi ka malakas, masarap pa ring panoorin ang saya. Pero isang oras lang. Sa buong Silver Blue Superplanet, hindi mabilang na mga tao ang pumasok sa Galaxy Virtual Network at dumaan sa teleportation array. Tumungo sa bagong bukas na Trial Tower, City in the Sky. Solent Revolving Restaurant, sa room no. 10,000. Bukas ang Trial Tower, mabilis na nagtitipon ang lahat. Sumigaw si Liang sa pinakamataas na boses, pumasok muna at tingnan ang hangin. Hindi pa bumangon ang tulala na si Dali. Dumating ang boses ni Tang Moxon, itong malaking lalaking tamad na baboy. Hayaan mong matulog ng kaunti ang young master, ngumiti si Lin Yanwei at umiling, sinilip ang pinto ng kwarto ni Hong Dali, at nakangiting sinabi, malamang pagod na ang young master sa laban kaninang umaga. Okay, ngumisi si Tang Moxon. Nakangiti niyang sabi, hindi madali para sa kanya, pasok muna tayo at tingnan natin.
Kaya agad bumalik ang lahat sa kani-kanilang kwarto. Isuot ang virtual helmet at kumonekta sa Galaxy Virtual Network. Malapit na. Ang lahat ay lumitaw sa pangunahing lungsod ng Shinra sa virtual na mundo. Sa sandaling nagtipon sila, ang lahat ay nagulat. Isa itong malaking gusaling hugis-tore na dahan-daang umuusbong mula sa kawalan sa pangunahing lungsod ng Shinra sa virtual na mundo. Ang gusaling ito ay matatagpuan sa gitna ng pangunahing lungsod ng Shinra. Ito ay may diameter na higit sa 20 kilometro. Ito ay lubhang napakalaki. Ito ay nahahati sa hindi mabilang na mga layer. Bumangon ito mula sa lupa at umabot sa mga ulap. Hindi mo makikita ang dulo sa isang sulyap. At sa itaas lang ng unang palapag, bawat isang metro ay isang pinto, at may bantay sa pintuan ng bawat pinto. Sa higanteng gusaling hugis-tore, ang mga panlabas na dingding ng bawat palapag ay napapaligiran ng malaking bilog ng mga higanteng screen. Ang lahat ng uri ng data ay ipinapakita sa mga screen na iyon. Sa unang antas, isang set ng data ang ipinapakita sa higanteng screen, ang kabuuang bilang ng mga taong dumadaan sa Galaxy Virtual Network sa kasalukuyang antas ay 72,600,245,245. Bilang ng mga taong dumadaan sa pangunahing lungsod na ito, 32,651,487. Ang mga numerong ipinapakita sa ikalawang antas ay katulad ng mga nasa unang antas. Maliban na ang mga numero ay mas maliit, ang kabuuang bilang ng mga taong dumadaan sa Galaxy Virtual Network sa kasalukuyang antas ay 65,234,487,956. Bilang ng mga taong dumadaan sa pangunahing lungsod na ito, 22,641,475. Pagkatapos ay ang ikatlong palapag, ang ikaapat na palapag, ang ikalimang palapag, ang ikasampung palapag. At pagsapit ng ikalabing-isang palapag, ang mga numero sa itaas ay bumaba ng husto sa kabuuang 3,312,503 katao na dumaan sa Galaxy Virtual Network, at ang bilang ng mga taong dumaan sa pangunahing lungsod ng Shinra, 1,206 na lang ang natitira. Pagsapit ng ikalabindalawang palapag, 380 katao lamang ang dumaan sa pangunahing lungsod ng Shinra. Mayroong 120 tao sa ikalabintatlong palapag. Ikalabing-apat na palapag, 56 na tao. Sa ikalabinlimang palapag, 19 na tao. Sa oras na ito, sa ikalabing-anim na palapag, 7 tao na lang ang natitira, at nagsimula nang ipakita ang mga pangalan ng 7 taong ito. Mga kasalukuyang pumasa. Unang lugar, Warren. Pangalawang lugar, Macmillan. Ikatlong lugar, nakatago. Ikaapat na lugar, nakatago. Ikalimang lugar, Obadiah. Ika-anim na lugar, nakatago. Ikapitong lugar, Guyan. Sa kasalukuyan, sa buong pangunahing lungsod ng Shinra, ito lamang ang 7 tao na nakalampas sa ikalabing-anim na palapag. Tungkol naman sa ikalabing-pitong palapag, sa kasalukuyan ay wala kahit isang dumadaan. Sa oras na ito, sa ilalim ng trial tower, hindi mabilang na mga tao ang nakatingin sa screen at itinuturo. Tingnan mo, mayroon pa ring 7 tao na naglinis ng antas sa ikalabing-anim na palapag. Ang aming pangunahing lungsod ng Shinra ay nasa ikalabing-pitong palapag. Wala pang tao. Oo, ang pagsubok na tower na ito ay hindi madaling masira. Ang mga makakalampas sa ikalabinlimang antas ay dapat ituring na mga superhenyo. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga katangian ay naayos, at ang kailangan nila ay ang kanilang pag-unawa sa labanan. Kung mas mataas ang antas, mas mataas ang antas. Oo, ang mga nakapasa sa ikalabing-anim na antas ay malamang nabibigyan ng espesyal na atensyon ng mga maharlikang galactic, di ba? Hindi naman ito big deal. Sobrang henyo niya. Pagkatapos nitong pagsubok sa tore, tiyak na tatayo siya. Pinag-uusapan ito ng lahat ng mga nanunood, ngunit tiningnan ni Tang Moxen ang data na nakadisplay sa higanteng screen at napabulalas, oh my god. Mayroong higit sa 30 milyong mga dumadaan sa Luo City, ngunit 7 tao lang ang nakalampas sa ikalabing-anim na palapag. Si Guyan ba ang nakilala natin noon? Mukhang ganoon nga, napakalakas niya. Tumingin si Lee Nianwei sa malaking screen sa itaas at ngumiti, mukhang may tatago ang pangalan. Hindi ko alam kung para saan ito. Siguro ito ay para pangalagaan ang mga malayang tao na hindi gustong mapaghihigpitan, ngumiti si Lucifer. Siya ay ngumiti at sinabi, kung tutusin, kung ang impormasyon ay dapat ilantad, kung gayon ang ilang mga malaya at malalakas na tao na ayaw magsakripisyo ng kanilang buhay para sa iba ay maaaring hindi handang lumahok dito. Ngunit kung ang impormasyon ay maaaring itago, pagkatapos ay maaari kang lumahok ng may kumpiyansa. Kung hindi, sa palagay mo, kung talagang lumampas ka sa 20 sa ikalima at ika-6 na palapag, kapag ang mga galactic na maharlika ay dadalaw sa iyo tuwing 3 araw. Ang sinabi ni Lucifer ay eksakto kung bakit maaaring itago ang personal na impormasyon. Kung tutusin, sa sansinukob na ito, marami pa ring malalakas na tao na handang maging malaya at malakas at hindi nagtatrabaho sa anumang organisasyon. Kung ang impormasyon ay dapat ilabas upang lumahok sa pagsubok na tore, kung gayon ang grupong ito ng mga tao ay maaaring hindi handang pumunta. Ang galing!
Nakangiting sabi ni Tang Moxon, kung gayon, itago natin ang lahat ng impormasyon, kung hindi, baka hindi sinasadyang makapasa tayo sa ika-20 palapag, hehe. Well, magandang ideya iyon. Tumango ang lahat, low-key, keep a low-key. Kaya handa na siyang pumasok sa trial tower. Napakaraming pinto sa trial tower na ito, at hindi mabilang na mga tao ang nakapila para isa-isang pumasok sa pagkakasunod-sunod. Sa katunayan, mula sa labas, napakaraming tao ang pumapasok, ngunit sa loob, lahat ay may hiwalay na espasyo, at walang epekto sa bawat isa. Hindi nagtagal, turn na ni Tang Moxon na pumasok. Dahan-daang naglakad si Tang Moxon. Ang bantay sa tabi ng pinto ay nagsabi, ito ay 5 mga barya sa galaxy bawat pagpasok. Mangyaring magbayad. Well, for the ticket price alone, mukhang makukuha na ito ng mga galaxy nobles. Kumita ng libo-libo o trilyong mga coin sa galaxy. Pagkatapos ng lahat, ang base ng populasyon na nakikilahok ay talagang napakalaki. Matapos bayaran ng pera, muling pinaalalahanan ng gwardya, mahal na ginang, sigurado ka bang hindi ka gagamit ng armas? Sa totoo lang, gustong bugbugin ni Tang Moxon ang guard, hindi mo ba naisip na medyo huli na para sabihin ito? Nakalimutan kong kunin. Galit na umungol si Tang Moxon. Kung gayon, swertehin kita. Nag-iwan ng napakahiyang mensahe ang gwardya at hindi siya pinansin. Maya-maya, bubugbugin kita. Sa pag-iisip na ito sa kanyang isipan, maingat na pumasok si Tang Moxon sa pinto. Pagkapasok mo sa pinto, agad na nagbabago ang paligid. Ito ay isang pabilog na espasyo ng gusali na katulad ng isang malaking duel field. Itinayo ito gamit ang malalaking bato at napapaligiran ng iba't ibang ukit ng mga halimaw. May mga pintuan sa timog, silangan at kanluran, at sa hilaga ay isang malaking spiral staircase. Mukhang ito ang dapat na intersection upang makapasok sa itaas na antas. Nakakamangha. Ito ang trial tower. Lumingalinga si Tang Moxon sa paligid at wala siyang makita ni isang tao, kahit isang buhay na nilalang. Tiningnan niya ito saglit, biglang tumalon ng 2 beses, at sinuntok ng 2 beses, mukhang mas malakas ako kaysa dati. Oo nga pala, 100 lahat ang physical attributes dito. Hihi, maganda ito, sinasamantala ko. Sa sandaling ito, isang malaanghel na babae ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Malinaw na kumilos siya bilang komentarista, welcome to the trial tower, I am Avril, the commentator. Next, I will explain everything about the trial tower. Handa ka na ba? End of this chapter.